Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1831 Kumain ng basta-basta. 1831. Nakita ni Yefan ang nagulat at nakakatakot na hitsura ng grupong ito ng mga tao, alam na sila ay labis na natakot dahil hindi nila makita ang kultibasyon ni Su Qingzhou, at hindi nila maiwasang matawa. Pero hindi na niya masyadong ipapaliwanag, may pakinabang ang ganitong misunderstanding, hayaan mo na lang silang manghula. Gamit ang isang alon. Hanggang sa pasukan kung saan inilagay ni Yefan ang camera, nakita ni Yefan na isang malaking butas ang nahukay dito. Gayunpaman, ang mga lihim ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay hindi na lihim, at hindi na kailangang pagtakpan ang mga ito dito. Sa hinaharap, ang malaking deal ay ang pag-install ng kagamitan sa pagsubaybay. Matapos makapasok sa Ancient Immortal Spirit Realm, napunta siya sa kaharian ng Beishuan Sect. Oo. Hindi gaanong nagsalita si Fan sa lahat ng paraan, at si Yoxi at Yuzuo, na nasa likuran, ay nanginginig. Ito ay hindi hanggang. Natigilan sandali ang Daoist Yoxi, at nagtanong, kamahalan na Sword God, gusto ba ng ibang mga elder at mga disipulo na pumunta din sila? Bakit ang daming tao dito? Sasabihin ko lang kay Taikang ng ilang salita, mahinang sabi ni Yefan. Wala siyang oras na makipagpulong sa malaking grupo ng mga tao. Sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, hanggat ang natitirang ninuno na si Taikang ay nasa ilalim ng kontrol, ang iba ay hindi magiging problema. Bahagyang nag-alinlangan si Daoist Yoxi at tumingin sa Daoist Yuzuo sa tabi niya. Oo. Ngumiti si Fan at sinabing, bakit? Nag-aalala ka, gusto kong patayin ang nag-iisang ninuno mo. Para mapanatili ang balanse ng sinaunang daigdig ng diwata. Daoist. Mabilis na umiling si Yoxi at awkward na ngumiti, hindi. Talagang walang intensyon iyon. Iyong kagalang-galang na Sword God, patawarin mo ako, hiniling lang sa akin ng senior brother na pumunta sa komunikasyon. Ang Daoist na si Yuzuo ay nagmamadaling kinuha ang bato para sa komunikasyon at nagsimulang magpaliwanag sa contact person sa pinto. Bagamat sila. Pagkatapos ng komunikasyon, sinabi ni Yuzuo, kamahalan na Sword God, natuto na ang mga ninuno at papunta na sila. Tumango si Yefan at nagpatuloy sa paglipad patungo sa Beishuan Sect. Ngayon, ang pangkat ng Beishuan ay nawala ang karamihan sa mga elite nito. Bagamat mayroon pa ring libo-libo ang mga tao, natatakot ako na ito at si Feng Linhai na magkasama ay hindi kasing husay ng isang Hanguang Sect, hindi pa banggitin ng Eastern Emperor Sect kung saan umiiral ang mga ninuno. Pero, gayunpaman, ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo, kahit na ano, mas makapangyarihan pa rin ito kaysa sa ibang maliliit na sekta at ilang pamilya sa sinaunang daigdig ng engkanto. Ang tarangkahan ng hilaga. Ang Profound Sect ay itinayo sa gilid ng isang sinaunang kagubatan. Karamihan sa mga ito ay matataas na gusali na may itim na bubong, at ang malaking bilang ng mga kwadre ng hayop ay mukhang espesyal. Oo. Noong una ay gusto lang ipakita ni Fan ang kanyang mukha sa harap ng natitirang mga disipulo ng Beishuan Sect, at magpaliwanag ng isang bagay kay Taikang, ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling maabot niya ang langit sa itaas ng sekta, makikita niya ang kaguluhan sa ibaba. Nakita ko ang isang malaking bilang ng mga disipulo ng Beishuan Sect na tumatakas sa lahat ng direksyon, at maraming kakaibang hitsura ng mga spirit beast ang tumatakbo at lumilipad. Ang ilan sa mga alagad na nagpalaki at gumamit ng mga espiritong hayop ay sabik na kinokontrol ang kanilang mga espiritong hayop, o tumatakas kasama ang mga espiritong hayop. Anong nangyari? Ang pangkat ng Beishuan ay nasa alitan sibil. Nagtatakang tanong ni Daoist Yoxi. Matapos maramdaman ni Yefan ang isang bagay, direktang lumipad siya sa isang kagubatan sa kanyang harapan. Malapit na. Nakita niya si Bane. Isang malaking gintong demonyong dragon, tulad ng isang maliit na burol, ay nakabaon sa kagubatan. Sa ilalim ng dalawa. Kung tutuusin sa juicy look nito, halatang napakasaya nitong kainin. Ito ay Yoxi, Yuzuo at iba pang mga kontrabida lahat ay tumingin kay Yefan na may kakaibang mga mata. Alam na ng lahat sa sinaunang daigdig ng engkanto na ang Dragon Beast na ito ay alagang hayop ni Yefan, kaya walang nang ahas na salakayin ang halimaw na ito. Huwag. Malaki raw ang nawala ng lakas ngayon ng paksayon ng Beishuan, kahit nandoon pa ang lahat, tinatayang hindi sila maglalakas loob na patayin si Xiaojin. Oo. Hindi napigilan ng Fan ang tumawa at tumawa, ang matako na ahas na ito, hindi nakakagulat na hindi ito lumitaw, at hindi ito umalis sa sinaunang mundo ng engkanto. Mabuti kung hindi siya aalis, dumiretso siya sa base camp ng Beishuan Sect at kinain ang mga spirit beast na pinalaki nila. Upang maging matapat. Sa kasalukuyang pangangatawan at paglilinang ni Xiaojin, ang pangkat ng Beishuan na nawala ng ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay talagang hindi ito mapigilan. Napansin ni Xiaojin ang pagdating ni Yefan sa sandaling ito, at kumikislap ang malalaking mata ni Lu Yingying na nagpapakita ng kasiyahan. Mabilis nitong nilunok ang nasa bibig nito, pagkatapos ay direktang sinalo ang dalawang espiritong hayop sa kanyang mga paa at itinapon ito sa isang tabi, ipinapapak ang malalaking gininto ang pakpak nito, lumipad sa hangin, at agad na naging mas maliit at lumapit kay Yefan. Master, hinahanap mo ba ako?
Nagpadala si Xiao Jin ng mensahe sa isip ni Ye Fan. Napangiti si Ye Fan, ang maliit na Jin na ito ay medyo mas sanay sa salita kaysa sa mga nakaraang araw at medyo magaling siya sa pambabala. Sa kanyang edad na ilang libong taon, kinikilala pa rin siya bilang isang tao bilang kanyang Panginoon. Sino ang iyong Panginoon? Ikaw na gluttonous worm, tingnan mo kung saan ang buong sekta ng Beishuan sect ay itinapon. Paano mo naisipan, pumunta ka dito para kumain? Ipinarating ni Xiao Jin ang kanyang iniisip na may ilang mga hinaing, sabay-sabay lang hanapin. Bago lumabas, nalaman kong may masarap na pagkain dito, kainin mo lang. Kumain ng kahit ano. Oo. Hinawakan ni Fan ang mata ko na ahas sa leeg at iniluwa ang dila nito. Ngayon, ilang beses itinapon ni Ling Kung ang mga paninda at sinabing, kumakain ka ng marami, at hindi mo pa napabuti ang iyong paglilinang, kaya huwag ka nang kumain pa. Karamihan sa mga spirit beast ay hindi may kukumpara sa Ice Toad na kanilang nakatagpo sa simula, at si Xiao Jin ay puro sakam. Sa totoo lang hindi ito nakakatulong ng malaki sa paglilinang nito. Ang ibabaw ng mundo ng mga espiritong hayop na ito ay matagal nang nawala, at kung may natitira pa, ito ay makakatulong sa ilang iba pang pananaliksik sa ilang lawak. Ayaw ni Ye Fan na masayang ng mata ko na ahas na ito. Maliit. Kinusot-kusot ni Jin ang pakpak niya hanggang sa lumabas ang eyeballs niya. Humingi siya ng awa, guro, nagkamali ako. Hindi ko ito kakainin. Ang mga monghe. Sa likod ni Yoxi, Yuzu at iba pa ay hindi napigil ang panasan ang kanilang malamig na pawis, alam nilang lahat sila magkasama, hindi nila matutulungan ang dragon beast na ito. Ngunit ang dragon na hayop na ito sa mga kamay ni Ye Fan ay malapit nang mapuksa sa pamamagitan ng paghagis. Wala itong dignidad at hindi maglakas loob na lumaban kahit kaunti. Ito ang pagkakaiba sa lakas. Saka lamang binitawan ni Ye Fan si Xiao Jin, iniunat ang kanyang kamay at pinisil ang nakaumbok nitong tiyan, nakikita kong busog ka na, huwag kang matako, sa pagkakataong ito ay ilalabas kita, bumalik ka sa ibabaw at kakain muli, kung ano ang nasa dagat ay susunod. Kainin mo, Xiao Jin. Tumango, medyo nahihilo pa. Nang makita ng mga disipulo ng Northern Profound Sect si Ye Fan na lumitaw at sinakop ang demonyong dragon, lahat sila ay kinabahan at nagpapasalamat. Kakainin. Hiniling ni Ye Fan sa mga elder ng Northern Profound Sect na tipunin ang lahat ng mga disipulo upang maibalik ang kaayusan sa sekta. Halos matapos ang paggamot, si Taikang Ancestor ay nagmamadali lamang, nag-iisa, at hindi man lang ng ahas na dalhin ang kanyang mga alagad. Sa ceremonial hall ng Beishuan sekta, nakaupo si Ye Fan sa malaking upuan sa upuan ng palad, kasama si Xiao Jin na natutulog sa kanyang mga balikat, pinapanood ang matandang ninuno na si Taikang na naglalakad na parang kinakabahan. Taikang. Nakita ko na ang senior sword god. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Taikang, at bahagyang nanginginig ang kamay niyang sumasaludo. Kabanata 1832 matuto mula sa kanya. Noong 1832, si Ye. Talagang kumbinsido si Fan. Ang mga taong iyon mula sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay talagang walang pakialam sa edad ng kabilang partido, hanggat sila ay mas malakas kaysa sa kanilang sarili, sila ay tinatawag na mga senior. Naramdaman ni Ye Fan ang isang medyo hindi komportable kapag naisip niya ang isang matandang lalaki na higit sa 10,000 taong gulang at tinawag ang kanyang sarili na senior. Pero, sa sandaling ito ay wala siyang oras na mag-alala tungkol sa mga detalyeng ito. Pagkatayo ay dahan-dahan siyang naglakad pababa sa hagdan. Ang kapaligiran sa main hall. Taikang, alam mo ba na ikaw na lang ang natitira sa Ancient Immortal Spirit Realm, na may cultivation ng Longevity Realm? Tanong ni Ye Fan. Kinakabahang tumango ang matandang ninuno na si Taikang, narinig ko na sina Chilian at Zuanhai ay nangingibabaw, at nang ahas na pukawin ng Senior Sword God, ito ay isang krimen na nararapat sa kamatayan. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi nila ako Jin Aiseng, sa halip, gumawa ako ng isang bagay na hindi dapat gawin. Ngayon alam mo na ang mundong ibabaw ay hindi nawasak ng langit at ng tao. Sa labas, mayroong mga sibilisasyon sa labas at mga patakaran sa labas. Nag-iwan ako ng sulat kamay sa Hanggayo Island noon. Hayaan mong trituhin mo ng mabuti ang mga mortal dito, baka hindi mo maintindihan, dahil sa iyong pag-iisip, kinakain ng mahina ang malakas, at ang buhay ng mga mortal ay tulad ng isang dapat. Gayunpaman, hindi ako sumasang-ayon sa ganitong uri ng pag-iisip, kung ganito pa rin ang iniisip mo, pagkatapos ay makipag-ugnayan sa ibabaw ng mundo, ito rin ay lubhang mapanganib. Mabilis na sinabi ni Taikang, Senyor, ipinangako ni Taikang na tiyak na pipigilan niya ang kanyang mga disipulo, hindi ay bully ang mga mortal na iyon, at hindi siya pupunta sa mundo para ay bully ang mahihina. Yeah. Ngumiti si Fan at sinabing, ngayon, dahil umiiral ako sa mundo, naniniwala ako sa iyong mga salita. Ngunit, sa sinaunang daigdig ng engkanto na ito, ang Eastern Emperor sect ng iyong mga ninuno ni Taikang ay nag-iisa sa pamilya. Kung wala na ako, araw, paano mag-evolve ang lahat? Natatakot akong mahirap sabihin. Kahanga-hanga ang puso ni Taikang, at mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabi, maaaring sumumpa si Taikang sa Diyos, dapat niyang tuparin ang kanyang pangako. Oo.
Unti-unting naging walang pakialam ang kutis ni Fan, naglabas siya ng lumilipad na espada at ipinasok ito sa harap ng ninuno ni Tai Kang. Ang matandang ancestor na si Tai Kang ay labis na natakot kaya namutla ang kanyang mukha, at naisip niyang papatayin siya ni Ye Fan, kaya nagmadali siyang bumalik ng ilang hakbang. Ang mga tao mula sa Eastern Emperor Sect sa tabi. Senior, ikaw ay... Nanginginig ang bibig ni Tai Kang, at ayaw niyang mahulog sa longevity realm na nakamit niya sa daan-daang libong taon ng cultivation. Napabuntong hininga si Ye Fan, tumalikod, at sinabi, inisip ko lang itong mabuti, kung patay ka na lang, mapapanatili ba ng sinaunang daigdig na ito ang tunay na katatagan, kung hindi? May mga nakatagong panganib pagkatapos ng lahat. Ikaw, hindi nasaktan. Para sa akin, kaya bibigyan kita ng pagkakataon, kunin ang espada at magpakamatay, simple at maayos, walang sakit. Puno ng takot at kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Tai Kang, Sr. Talagang hindi ako mangangahas na lumabag sa ibang sekta, at hindi ko ibubuli ang mahihina, kaya hayaan mo na lang ako. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at malamig na tumingin, nilinaw ko na, kung ayaw mong gawin mo ito sa iyong sarili, huwag mo akong sisihin sa pagiging cold-blooded at walang awa. Naramdaman ni Tai Kang Patriarch ang isang malakas na pamimilit na bumabalot sa kanya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay puno ng ayaw at galit. Natigilan din sina Dawist Yoxi at Dawist Yuzuo sa tabi niya, at nalilito rin ang utak nila. Ngayon lang, hindi masyadong kumilos si Ye Fan, kaya bakit gusto niyang tanggalin ang natitirang ninuno ng bundok? Hindi napigilan ni Yuzuo sa oras na ito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, humakbang pasulong at ikinulong ang kanyang mga kamay, Senior Sword God, makakaisip kami ng paraan, hindi kailangang ang pagkamatay ng ninuno para maging komportable ka. Manahimik ka, anong round ang makukuha mo? Nagsasalita ka ba? Malamig na saway ni Ye Fan kay Yuzuo. Naging asol ang mukha, kaya kailangan niyang umatras. Nang makitang walang sinuman sa paligid ang nang-ahas na mamagitan para sa kanya, ang ninuno ni Tai Kang ay malungkot at walang magawa. Sa nanginginig na mga kamay, hinailan niya ang malamig na lumilipad na espada sa lupa at hinawakan ito sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya na nakatalikod sa kanya. Ye Fan, sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Biglang sumabog ang isang pagsabog ng totoong enerhiya ng mahabang buhay na kaharian, ang ninuno ni Tai Kang ay umungal, at sinaksak gamit ang isang espada patungo kay Ye Fan na malapit sa kamay. Anyway, mamamatay ka ng patayo at paalang, kaya mas mabuting samantalahin ang ganoong kalayuan at pag-atake. Sa sandaling ito, isang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Ye Fan, at tumalikod siya at pinaandar ang Sword God Ring, direktang kinumpiska ang lumilipad na espada sa kamay ni Tai Kang. Ang kalaban na si Tai. Walang laman ang kamay ni Kang, isang walang laman na kamao na lang ang natitira, at direktang hinawakan ni Ye Fan ang kanyang palso, at pagkatapos ay inikot ang kanyang buong katawan palabas. Kanina lang nakaalerto si Ye Fan ni Ancestor Tai. Akala ni Kang ay mapapahamak na siya, inis kung bakit niya kinuha ang espada sa harap ng Sword God. Pero nalaman niya iyon. Hindi ginamit ni Ye Fan ang kanyang ultimate move laban sa kanya. Nang sumuray-suray siya ng dalawang hakbang, tumayo ng matatag, at muling tumangala, nakita niyang nakangiti si Ye Fan sa kanya. Tai. Si Kang ay may pagtataka sa kanyang mukha, at ang Daos na si Yuzuo sa tabi niya ay may sulyap ng pagtataka at takot sa kanyang mga mata. Okay, tapos ka na, tandaan mo lang ang sinabi mo kanina, ililigtas ko ang buhay mo, naglakad si Ye Fan pabalik sa upuan at umupo. Ito, mistulang panaginip si Ancestor Tai Kang. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari, mabilis siyang lumuhad sa sobrang tuwa at sinabing, salamat sa biyaya ng Senior Sword God sa hindi pagpatay. Tumango si Ye Fan. Sinabi, maaari mong kunin ang mga tao mula sa Eastern Emperor Sect at bumalik. Mula ngayon, muli kong ayusin ang Fenglinhai, Hangguangman at Beishuan Sect sa sinaunang mundo ng mga engkanto, at ang iyong Eastern Emperor Sect ay mananatiling independyenta. Yung division ng land and resource allocation, I will find someone to make it clear to you later, kailangan mo lang maghintay ng tahimik, at hinding-hindi ka natretuhin ng masama. Ano man ang sinabi ni Ye Fan sa sandaling ito, nadama ni Tai Kang Patriarch na ito ay isang pagpapala, at tumanggaw ng kanyang ulo na parang isang malaking amnestya. Pagkatapos ng paulit-ulit na pasasalamat sa kanya, umalis siya kasama ang isang grupo ng mga disipulo at apo. Tiningnan ni Ye Fan ang ekspresyon ng kagalakan ni Old Ancestor Tai Kang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at masayang lumipad palayo. Hindi niya napigil ang iling ang kanyang ulo kasabay ng pagbuntong hininga. Sa kabilang banda, kamay, isang grupo ng mga matatanda mula sa Northern Profound Sect ay nagtinginan sa isa't isa ng may kalituhan. Sa kabilang panig, pabalik na ang Eastern Emperor Sect at ang kanyang partido. Hindi napigilan ng Daos na si Yoxi na magtanong, ano ang nangyayari dito? Ano ang naisip ng Senior Sword God? Talagang natakot ako. Kakasimula pa lang ng ninuno, bakit hindi siya nagagalit, ngunit hinayaan ito. Matandang ninuno. Humph. Pinapaalis ako ng Senior Sword God, hindi ka ba masaya? Umirap ang matandang ninuno na si Tai Kang. Mabilis na ikanaway ni Daos Yoxi ang kanyang mga kamay, Patriarch, mangyaring huwag mo akong intindihin, ako.
Hindi ko lang maintindihan. Hindi talaga maintindihan ni Patriarch Taikang ang kanyang sarili, kaya nagkunwari siyang tumingin sa Daos na si Yusuo sa tabi niya. Yusuo, ipaliwanag mo ito para sa aking ninuno. Ngumiti ang Daos na si Yusuo at magalang na sinabi, kaunti lang ang nahuhulaan ni Yusuo. Iniisip ni Yusuo na sinusubok ng Senior Sword God ang isip ng ninuno. Senior. Espada Diyos, na hindi isang mamamatay tao, gayon din ikaw ay hindi malupit at walang awa, kung hindi ay hindi mo pakikitunguhan ang mga mortal sa mundo ng mabait. Kung ikaw, Patriarch, ay nagkaroon ng insight sa sikolohiya ng Senior Sword God ngayon, patuloy kang humihingi ng tawad, hindi lumalaban, o piniling magpakamatay. Marahil, Patriarch, talagang ginawa mo siya ay papatayin. Nanghihingi ng awa at pinapatay sa halip. Bakit? Nagtataka si Daos Tioxi. Daos. Sa makatuwid Yusuo, makatwiran para sa ninuno na magalit, at lumaban gamit ang isang espada. Natutuwa ang Senior Sword God na makita ito. Sa kabaligtaran, nakikita niya sa pamamagitan ng pag-iisip ng Senior Sword God, dahil wala siyang intensyon na pumatay, sadyang humingi ng awa, o nagkukunwaring magpapakamatay, at kapag naputol niya ang pagliligtas, gagawin niya. Nakikita ang mga iniisip ng mga ninuno, natural na hindi ako nangangahas na maniwala sa mga ninuno ng madali, dong. Ang lahat sa sekta ng emperador ay biglang napagtanto na ang ninuno ni Taikang ay hinaplos din ng kanyang noo ng hindi malay, na nakakaramdam ng napakapanganib. Senior Sword God, siya ay talagang may mesla na pag-iisip, salamat sa mga ninuno na nakikita ito at pinagkakatiwalaan niya. Sabi ng Daos Tioxi na may paghanga. Matandang ninuno Tai. Umubo si Kang at buong pagmamalaki na nagturo ng leksyon, tama si Yusuo, kailangan mong matuto mula sa kanya. Nagpuri si Old Ancestor, nakinig lang si Yusuo sa mga turo ng Old Ancestor bago niya mahulaan. Isa o dalawa lang. Ngunit, pagkatapos ng panahong ito, hindi talaga natin dapat maliitin ang mundo sa ibabaw, lalo pa ang Senior Sword God. Ang ibabaw ng mundo ay lubhang komplikado at ang mga puso ng mga tao ay hindi mahuhulaan. Tayong mga tao mula sa sinaunang daigdig ng espiritu ng engkanto sa halip ay tumutok sa paglilinang. Maraming bagay ang hindi maalalahanin gaya ng iniisip nila, kung may intersection sa hinaharap, dapat kang mag-ingat at mag-ingat, matigas na sabi ng Daos na si Yusuo. Isang grupo ng mga disipulo ng Eastern Emperor Sect ang tumango, talagang hindi sila nang ahas na maging mayabang at mayabang ngayon, gusto lang nilang maghintay ng tahimik at makita kung paano inilalaan ni Yefan ang mga mapagkukunan ng sinaunang daigdig ng espiritu ng diwata. Kabanata 1833 Bagong Mundo. Sa sumunod na 2 araw ng 1833, bumalik si Yefan sa Purgatory Island, isinama niya si Nayan Rujao, at bumalik sa Hangguangman. Bagaman mayroon siyang ganap na lakas upang sugpuin ang grupong ito ng mga monghe sa sinaunang daigdig ng engkanto, mayroong isang katutubo na ipinanganak at lumaki, at ang ilang komunikasyon at pamamahala ay magpaparamdam sa mga monghe na ito na mas mapagkakatiwalaan at hindi gaanong kinakabahan. Natututo si Nayan Rujao ng kaalamang pangkultura ng mundo sa ibabaw, iniisip na balang araw, ang sinaunang daigdig ng engkanto at ang ibabaw ay mabubuhay ng mapayapa. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito ng biglaan, at bagaman hindi siya ganap na handa, maaari lamang siyang tumayo. Nakipag-usap si Yefan sa babae, at pagkatapos na tipunin ang mga kinatawan ng 4 na paksayon, binalak niyang hatiin sa 2 ang sinaunang mundo ng engkanto. Ang kalahati ay ang Western Ancient Immortal Spirit World Alliance ng Fenglinhai, Hangguangman at Beishuan Sect, na tinutukoy bilang West Immortal Alliance, at ang kalahati ay ang independenteng Eastern Emperor Sect. Sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, ang Western Immortal Alliance ay sumasakop sa 2/3 ng teritoryo, habang ang Eastern Emperor Sect ay sumasakop sa 1/4, na medyo mas malaki kaysa sa orihinal, ngunit ito ay nasa loob din ng katanggap-tanggap na saklaw ng iba pang 3 paksayon. Pagkatapos ng lahat, nawalan sila ng kanilang mga ninuno. Ang dahilan kung bakit. Sa silid-aralan ng pinuno ng Hangguang Sect. Kapag lumabas ako sa oras na ito, hahayaan kong ipahayag ni Lingshan sa pamamagitan ng Escrimador na ang mga pasukan at labasan ng mundo ay pansamantalang kinokontrol ng Escrimador. Tungkol sa Escape Alliance, labis akong nadismaya sa kanila, at wala na silang kahulugan na umiral pa, pagkatapos ng lahat, ang sinaunang The Immortal Spirit World ay isa ng bukas na lihim. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hayaan ang sinaunang Immortal Spirit World na magtatag ng bagong kaayusan sa lalong madaling panahon, upang ang mga monghe dito ay hindi matarante dahil sa malaking pagbabagong ito. At saka, bakit? Hayaang maniwala ang mga tao sa mundong ibabaw na ang sinaunang daigdig ng engkanto ay maaaring magkasundo sa isa't isa, sa halip na gumawa ng mga patayan sa sandaling sila ay lumabas. Sumimangot si Yefan at nagtanong, Jiao, mayroon ka bang mungkahi? Tiningnan ni Nayan Rujao ang mapa ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, pinag-isipan ito, at sinabing, asawa, sa katunayan, sa mga araw na ito, mayroon akong pangkalahatang ideya. Pakinggan natin, nakangiting panghihikayat ni Yefan. Nayan. Itinuro ni Rujao ang ilang lokasyon sa mapa, sa sinaunang daigdig ng engkanto,
karamihan sa Chongtian at lupaing angkop para sa pagtatanim ng mga halamang gamot ay talagang sakop ng Eastern Emperor Sect. Ang Eastern Emperor Sect ay mahusay sa pag-aalaga ng mga halamang gamot. Upang magtanim ng lahat ng uri ng immortal na damo, maaari mo ring ibigay ang lahat ng pinagtataniman na lupain at Chongtian sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu sa Eastern Emperor Sect, na kumokontrol sa mga mapagkukunang panggamot ng buong sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Sa kabilang banda, Feng Linhai at Hang Guangman, sila ay mahusay sa pagpino ng mga kasangkapan at pagpipino ng mga espiritu, habang ang lahat ng mga mapagkukunan maliban sa mga field ay ibinibigay sa Zixian League para sa pagmimina at paggawa ng mga magic tool. Para sa sinaunang daigdig ng engkanto, ang mga panggamot na materyales at mga kasangkapang mahika ay higit na mahalaga kaysa sa anumang mapagkukunan, at wala sa mga ito ang kailangang-kailangan. Hanggat sila ay masyadong matanda, ang mga ninuno ay hindi gumagalaw, at ang bawat panig ay sumasakop sa isang mapagkukunan, na nangangahulugan na sila ay may karapatang magsalita, at maaari silang makinabang sa bawat isa at umunlad ng sama-sama. At hayaan ang mga profesional na tao na gumawa ng mga profesional na bagay, na tiyak na magpapayaman sa produksyon ng mga mapagkukunan ng paglilinang at mabawasan ang basura. Matapos marinig ito, hinaplos ni Fan ang kanyang baba ng may pag-iisip. Medyo kinabahan si Nayan Rujao at nag-aalalang nagtanong, "Asawa, paano sa tingin mo?" Ngumiti si Fan at inabot at hinawakan ang mukha ng babae, "Mukhang wala akong masyadong natutunan kamakailan, at naging management talent na ang Jillian ko." Kapag ang babae, kaya't ang sinaunang daigdig ng engkanto ay hindi katulad sa mundong ibabaw, magkakaroon ng pera, at ang prehistoric na bato lamang ang ipagpapalit. Gayunpaman, ang maaga o huli, mauubos ang prehistoric na bato, at pagkatapos ay maaari lamang itong ipagpalit sa mga bagay. Kapag nangyari iyon, ang halaga ng mga bagay ay magiging problema at magdudulot ng magulong sitwasyon. Noong nakaraan, karamihan sa mga panggamot na materyales, ores, espiritual na materyales, mga kasangkapan sa mahika, at iba pa, ay ipinagpalit ng pribado, o ipinagpapalit ng mga sekta, o binili at ibinenta ng mga bahay kalakal ng Tianbao. Ngunit kung ang Baoxiang Bank ay hindi umiiral ngayon, ito ay isang pagkakataon upang magtatag ng isang bagong modelo ng negosyo. Ang babae. Kahit na ang prehistoric stone na kumokonsumo ng espiritual na enerhiya ay hindi nababago sa maikling panahon at may espesyal na istruktura. Hindi ba't sinabi ni Yun Yao na ang prehistoric stone mismo ay isang napaka-espesyal na material, kahit na walang espiritual na enerhiya, ito ay lubhang kapakipakinabang, lalo na kapag ang teknolohiya ay umuunlad sa hinaharap, ang pangangailangan para sa prehistoric na bato ay tataas. Kung pagsasamahin natin ang siyentipikong currency na anti-counterfeiting na teknolohiya ng mundo sa ibabaw batay sa sinaunang panahong bato, maaari tayong lumikha ng natatanging pera ng sinaunang mundo ng engkanto. Pagkatapos, ihambing ang pera na ito ayon sa ratio ng halaga ng ginto at mga prehistoric na bato, at pagkatapos ay ang pera ng mundo sa ibabaw ay maaaring ipagpalit sa pera ng sinaunang mundo ng engkanto. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mga palitan ng ekonomiya sa pagitan ng mundo sa ibabaw at ng sinaunang mundo ng engkanto, at kung ito ay upang bumuo ng mutual turismo o kalakalan sa hinaharap, ito ay magiging mas madali. Fans. Kumikinang ang mga mata. Hindi niya talaga akalain na magagamit pala ang ganoong paraan para i-connecta ang dalawang mundo. Bukod dito, kapag may pera, ang mga mortal na ito sa sinaunang mundo ng mga engkanto ay maaari ring mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng trabaho. Mga ordinaryong tao mapapaunlad din ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, mayroon itong natatanging katangian at maaaring maging destinasyon ng turista. Para sa mga monghe, ang mortal na sibilisasyon ng sinaunang mundo ng mga engkanto ay hindi sulit na makita, ngunit para sa karamihan ng mga tao sa mundong ibabaw, sila ay talagang gusto ko ang mga lokal na kaugalian dito. Hanggat ang dalawang mundo ay may higit na pagkakaunawaan sa pamamagitan ng iba't ibang pagpapalitan, at naiintindihan ang kahalagahan ng kapwa-benepisyo, natural, ang ilang mga monghe sa sinaunang mundo ng mga engkanto ay hindi na magiging primitive at barbaric. Isang Jiao. Napakaganda ng iyong ideya, ngunit aabutin ng ilang oras upang ganap itong maipatupad. Kung tutusin, hindi madali para sa mga tao sa sinaunang mundo ng diwata na maunawaan ang mga katotohanan ito. Huwag. Gayunpaman, magpapadala ako ng isang tao na tutulong sa iyo, magbibigay sa iyo ng ganap na suporta sa mga tuntunin ng puwersa, at tulungan kang bumuo ng bagong istrukturang pang-ekonomiya, Sinabi ni Fan ng may damdamin, kung maaari kang magtagumpay, ikaw ay magiging isang mahusay na tao sa kasaysayan, pagkatapos ng lahat, ikaw ngunit ito ay nakagawa ng tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Medyo nasasabik din si Nayan Rujao, ngunit sobrang kinakabahan din, asawa. Ako. Kaya ko talaga. Kung hindi mo hihilingin kay Sister Su na pumunta, tiyak na gagawa siya ng magandang trabaho, at tutulungan kita. Ikaw lang ang makakaintindi kung ano ang iniisip ng mga tao sa sinaunang mundo ng engkanto, at sila rin ang magdurusa dahil sa iyo. Maniwala ka sa akin, ang bagay na ito ay sa iyo. No excuses, pag-isipan lang muna natin kung ano ang gagawin, sabi ni Fan. Huminga ng malalim si Nayan Rujao matapos marinig ang sinabi ng lalaki.
Tumango ang kanyang ulo, sa tingin ko. Dapat muna tayong magtatag ng isang institusyong katulad ng Ancient Immortal Spirit World Bank. Upang maging responsable para sa pangkalahatang pamamahala ng mga prehistoric stone resources, at mag-issue ng pera. Hindi napigilan ni Yefan na marinig ito, kahit na alam niyang ito ay isang napakaseryosong bagay, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mapabuntong hininga, mukhang. Kailangan kitang tawaging Nayan Xianchang, sa hinaharap. Oh! Asawa, na mula si Nayan Ru sa kahihiyan at sinampal ang lalaki, ngunit hindi niya napigil ang mapatawa. Kabanata 1834 na Missing You. 1834. Nakatingin sa isang babae na mas maganda kaysa kay Hua Jiao, hindi napigilan ni Yefan na yakapin siya sa kanyang mga bisig, na ginawa siyang sobrang mapagmahal. Bagamat ang kagandahan sa kanyang harapan ay parang jade, ngunit sa study room ng pinuno ng Hangguangman, walang pakialam si Yefan. Buti na lang sabay-sabay, kaya kailangan kong tikman. Nang maibalik ang kalmado, ginawa nilang dalawa ang mga regulasyon para sa mga partikular na bagay na gagawin. Jiao, ito ay isang engranding plano na kinasasangkutan ng mga tao sa buong planeta, at makakaapekto sa kinabukasan ng buong sangkatauhan. Dapat ay masyado kang abala sa iyong sarili, at kailangan mo rin ng tulong at mga mungkahi mula sa iba, sabi ni Yefan. Nain. Tumango si Rujao, asawa, pagkatapos ay maghahanap ako ng ilang mga profesional at bubuo ng isang koponan, di ba? Oo, hahayaan kong tulungan ka ni Saliye at pumili ng ilang pang-ekonomiya, pangangalakal, at pamamahala sa merkado ng magkasama. Maghihintay kami ng mga eksperto sa iba't ibang larangan upang tulungan kang malutas ang ilang mga problema. Gayunpaman, ang mga tao mula sa ibabaw ng mundo ay hindi sapat, dahil hindi nila naiintindihan ang kultura dito, at hindi alam ang mga pusta dito. Ito ay kinakailangan upang magkaroon ng mga tao mula sa sinaunang mundo ng engkanto upang tumulong ng sama-sama. Oo, at kailangan mong maunawaan ang iyong pag-iisip, hindi ang ganoong uri ng taong palabiro, sabi ni Yefan. Naenru. Kumunat ang noo, mahirap talagang makahanap ng mga ganyang tao, pero kung gusto mong magtagal, makakahanap ka pa rin ng ilan. Ngumiti si Yefan, hindi marami, ngunit mayroon akong isang mahusay na kandidato. Maaari kang pumunta at sumali sa koponan ngayon. Sino ang gusto mo? Curious na tanong ni Nayan Rujao. Ang Daoist Yuzu ng Eastern Emperor Sect, ang taong iyon, hanggat wala siyang baluktot na pag-iisip. Talento siya, mapaglarong sabi ni Yefan. Nain. Saglit na natigilan si Rujao, at pagkatapos ay tila may napagtanto, naiintindihan, hahayaan ni Jiao na may makipag-ugnayan sa Daoist Yuzu. Sa katunayan, maaaring makilala ni Nayan Rujao si Yefan sa sinaunang daigdig ng mga engkanto, at siya at itong sa sandaling naligtas ang Eastern Emperor Sect, mayroong mga figure ng Daoist Yuzu. Ito. Ang lalaki ay malinaw na may higit na puso at isipan kaysa sa ibang mga monghe ng parehong henerasyon. Kailan? Siyempre, ang gayong tao ay dapat ding mag-ingat na lumaban siya sa tubig at nakikibahagi sa mga trick sa likod ng kanyang likod. Gayunpaman, naramdaman ni Yefan na ang Daoist Yuzu ay hindi dapat manggahas na manggulo sa sarili niyang sitwasyon, at magpapadala siya ng ilang tao upang bantayan siya ng palihim sa hinaharap. Mamaya, bumalik sina Yefan at Nayan Rujao sa Purgatory Island. Matapos sabihin kay Saliye ang tungkol sa partikular na plano sa trabaho, labis na nagulat si Saliye na si Nayan Rujao ay maaaring gumawa ng mga pamamaraang ito, at ipinahayag ang kanyang pagpayag na makipagtulungan kay Nayan Rujao sa mismong lugar. Nang halos matapos ang talakayan, opisyal na magsisimula na si Nayan Rujao sa kanyang bagong trabaho. Ang babae ay puno ng mga inaasahan para sa hinaharap, na parabang natagpuan niya ang kanyang layunin sa buhay, at ang kanyang mukha ay puno ng sigla. Oo. Nalaman ng fan mula kay Saliye na sa nakalipas na 2 araw sa sinaunang mundo ng mga engkanto, ang mga nahawaan ng virus ay nalutas ni Chu Yunyao. Pinag-isipan ni Yefan na oras na para umuwi siya. Pagkatapos ng lahat, may isa pang Suqingzhou na susuyuan, na naantala ng 3 araw. Speaking of which, hindi nakaramdam ng kaba si Yefan kahit na kinakalaban niya si Xiaoru, ngunit nang maisipan niyang pasayahin ang kanyang asawa, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Marami na siyang pamamaraan noon, at ngayon ay lugi na talaga siya. Sa desperasyon, hinailan ni Yefan si Saliye papunta sa study at tahimik na nagtanong, Sali, naiinis ako kay Xiaoshu, tulungan mo akong mag-isip kung anong regalo ang ibibigay sa kanya sa oras na ito, o kung ano ang gagamitin. Ano ang maaari kong gawin para mas maging masaya siya? Bahagyang kumunat ang noo ni Sally, Wang, mag-asawa ka ba kapag ganito ang buhay mo? Oo. Nagmamadaling iwinagayway ni Fan ang kanyang kamay, anong nakakasawa? Parte ito ng buhay. Para mapasaya ang asawa ko, I have a great sense of accomplishment. Katulad ni Saliye, kung galit ka, susubukan kong pasayahin ka. Hanggat kasama ko si Wang, magiging masaya ako. Seryosong sabi ni Lai. Biglang uminit ang puso ni Yefan, at ngumiti siya ng malumanay, kung tutuusin, magkakilala na tayo mula pagkabata, mas malapit tayo sa magkamag-anak, iba ang relasyon natin. In short, wala kang dapat ipag-alala na maagrabyado ako, masyado na rin kasi akong mata ko,
pati mga babae ay hindi rin masaya, at hindi ko masisisi si Xiaoshu. Bagamat medyo nag-aatubili si Sally Ye, pinag-isipan pa rin niya ito para sa kanya at sinabing, kulang lahat si Sister Su, kaya hindi dapat maging interesante ang magbigay ng mga regalo. Nagtrabaho ng gusto ngayong taon, at hindi masyadong sinamahan ni Wang ang kanilang mag-ina. Hindi ba't malapit na ang Spring Festival sa Xia Kingdom? Bakit hindi dalhin siya at si Tuan Chuan upang maghanap ng lugar para sa bakasyon? Oo. Nagliwanag ang mga mata ni Fan, tama, ito ay isang magandang paraan. Ang Huahay ay malamig sa panahon ng bagong taon ng Chino, at ngayon ay walang panlasa ng bagong taon, at ang aming pamilya ay hindi bumibisita sa mga kamag-anak. Bakit hindi tayo maghanap ng mas mainit na lugar upang palipasin ang taglamig at bagong taon, at magbakasyon pala? Tumawa si Ye Fan. Niyakap ng mahigpit si Sally Ye, at hiniling sa kanya na tulungan siyang ayusin ito ng mabilis, na nagsasabing, pagdating ng panahon, kayong dalawa ay darating at maglalaro ng magkasama. Kahit na ang krisis ay nalalapit, magkakaroon ka pa rin ng magandang taon. Magsaya o magsaya? Well, okay, masunurang tumango si Sally Ye. Pagkatapos ng hapunan kasama ang isang grupo ng mga kapatid at nag-uusap tungkol sa mga kamakailang kaganapan, umalis si Ye Fan sa Purgatory Island at bumalik sa Huahay. Dahil gabi na, lahat ako ay nakatulog. Ang matabang tigre lang ang naramdamang bumalik si Ye Fan, biglang nagising, tumakbo pababa mula sa ikalawang palapag, at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Ye Fan. Oo. Sinabihan ni Fan ang maliit na lalaki na ito na huwag umiyak, at pinakain siya ng ilang mga sinaunang espiritu ng engkanto ang magagandang bagay na dinala ni Jia, hayaan siyang magpatuloy sa pagtulog. Kaagad, bahagyang pumunta si Ye Fan sa ikalawang palapag at dumulas sa kwarto. Nang makita ang natutulog na babae, hihiga na sana si Ye Fan sa tabi niya, ngunit narinig niya pagkarating, malamig na sinabi ni Su Qingzhou, pumunta ka sa guest room para matulog. Napangiti si Ye Fan, asawa. Nagising ka ba? Huwag kang magalit sa akin, sasabihin ko sa iyo. Lumabas ka, ayaw ni Su Qingzhou na marinig ito. Napabuntong hininga si Ye Fan, sa pag-aakalang gabi na, kaya hindi na siya nagsalita, at pumunta na lang sa bakanteng espasyo sa labas. Sa lupa, nagsimula siyang magsanay. Sa nakalipas na 3 araw, hindi niya ginawa ang pang-araw-araw na pagsasanay sa silid ng pagsasanay sa gravity, na maaaring mabawi. Matapos ang mahigpit na paglilinang tulad ng pagputol sa sarili, bago ko namalayan, pasado 7:00 na ng umaga. Sa malamig na hangin, lumabas si Ye Fan mula sa silid ng pagsasanay, at ang init na nagmula sa kanyang katawan ay nagpaligid sa kanyang katawan ng puting ambon. Siya! Hingal na hingal, nakahiga, nakasuot ng puting short sleeves at gray na maluwag na martial arts na pantalon, lahat ay basang-basa sa pawis. Ang ganitong uri ng pakiramdam na parang pagpapatira pa ay mararanasan lamang sa pamamagitan ng paglinang ng nakatutuwang sayaw sa Gravity Training Room. Kung hindi, kahit na ang double disintegration ay laruin sa loob ng 1 buwan, ito ay tinatayang magiging mahirap na maging pagod. Isang mataba na maliit na figure ang bumangga, si Tuan-Tuan iyon. May hawak na itlog at hamburito ang babae sa isang kamay at isang bote ng banana milk sa kabilang kamay, at masayang kumakain ng almusal. Ang temperatura sa labas noon. Tai, nakauwi ka na ba talaga? Pinatawag ka ni Lola Jiang para mag-almusal. Malabong sabi ni Tuan Chuan habang kinakagat ang egg pancake. Oo. Dahan-daang bumangon si Fan, tiningnan ang pagkain sa kamay ng kanyang anak, lumunok ng gutom, at nakangiting sinabing, okay, masarap talaga. Tumingin si Tuan Chuan kay Ye Fan na pawis, at nagtanong, Tai, bakit kailangan mong magsanay palagi, pawis at mukhang pagod na pagod? Oo. Ngumiti si Fan at sinabing, bakit, naaawa ka ba kay tatay? Ang liit. Tumango ang matabang babae. Inabot ni Ye Fan at hinawakan ang ulo ng bata, at ngumiti, dahil mapoprotektahan lamang ni tatay si Tuan-Tuan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo at pagpapalakas, para laging makakain si Tuan-Tuan ng masasarap na pagkain at lumaki ng masaya. Well. Napatingin si Tuan-Chuan sa egg cake at gatas sa kanyang mga kamay, kumurap at sinabing, kapag si Tuan-Tuan ay lumaki na, dapat niyang sanayin ng mabuti ang mga ehersisyo, protektahan si tatay, at hayaang kumain si tatay ng masasarap na pagkain. Dahon. Saglit na natigilan si Fan, tumingin sa inosenteng mga mata ng bata, at alam niyang ngumiti, okay, maghihintay si tatay. Matapos tapusin ang Gravity Training Room, naglakad pabalik si Ye Fan sa kwarto kasama ang bata. Ito ay wala sa una, ngunit si Ye Fan ay nagmamahal na nakatingin sa kanyang anak sa sandaling ito, at bigla niyang napagtanto na ang maliit na tiyan ng kanyang anak na babae ay may hiwa na nakalantad. Ito. Babae, ilang araw na kitang hindi nakikita, at hindi matatakpan ng damit ang laman. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang anak gamit ang 2 kamay, at walang magawang sinabi, Tuan Chuan, ilang araw na lang, paano ka na naman tumaba? Nakita mong lumalabas na ang iyong maliit na tiyan, kapag nakita ito ng iyong ina, kailangan niyang sabihin sa iyo muli. Nagmamadaling isinara ni Tuan Chuan ang kanyang tiyan at sinabi na may malungkot na mukha, na wala si tatay ng napakaraming araw, hanggat namimiss ni Tuan-Tuan ang kanyang ama,
gusto niyang kumain, at pagkatapos kumain, ubos siya ng karne, ang laman nitong lahat ay namimiss si tatay. Sa tingin ko. Nang marinig ito, parehong naantig at nahihiya si Yefan, at nahihiya siyang sisihin ng babaeng ito, namimiss mo ba si tatay ng sobra? Think. Malungkot na tumanggo si Tuan Chun. Napabuntong hininga si Yefan, hindi lumalabas si tatay kamakailan, nasa bahay siya kasama ang grupo, at kapag nasa bakasyon ka sa taglamig, isasama kita para maglaro. Kapag ang grupo. Pagdating nila sa bahay, tinawag ni Tita Jiang si Yefan para maupo at magsimulang kumain, habang si Su Qingzhou ay matagal nang nakaupo doon at ayaw makipag-usap sa kanya. Alam ni Yefan na kailangan niyang gumawa ng inisyatiba upang malutas ang awkward na kapaligiran, kaya sumimsam siya ng lugaw at nakangiting sinabi sa babae, "Asawa, alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng aking anak ngayon? Kakain daw ako kapag naisip niya. Sa mga ilang araw na ito ang mahabang laman lang ang namimiss ko." Sa sandaling matapos ang mga salita, ibinaba ni Su Qingzhou ang mga chopstick at tinanong ang maliit na mataba na batang babae na may malamig na mukha, "Ye Tuan Chun, hindi mo ba sinabi kahapon na may karne ka sa tiyan? Naisip mo ba ang lahat ng ito dahil sa iyong ina? Ikaw na maliit na sinungaling." Kabanata 1835 upang maunawaan mo. 1835. Ang maliit na batang babae ay nagbalat ng isang itlog ng tsaa para sa kanyang sarili at inilagay ito sa kanyang bibig, siya ay natigilan. Tuan Chun. Mukhang nalilito, kinusot ang kanyang mga mata, at sinabi sa malagatas na tinig, ang bahagi ng laman ni Tuan Tuan ay iniisip ang tungkol sa kanyang ina, at ang kalahati ay iniisip ang kanyang ama, silang lahat. Inay, ang itlog na ito ay para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, inabot ng maliit na lalaki ang itlog na dinala niya sa kanyang bibig kay Su Qingzhou. Ikaw ay maliit. Paano mo natutunan ang mga salitang ito? Kinuha ni Su Qingzhou ang itlog at gustong tumawa. Medyo malungkot si Yefan, paano bastos ang asawa niya at kayang gawin ng anak niya? Gaya ng inaasahan sa isang genetic na ina at anak na babae. Si Zhou Xinjiang at ang iba pa sa hapag ay nagtatawanan, lalo na nang makita nila si Tuan Chun na nakatingin sa mga itlog na pinalabas na may pag-aatubili sa kanilang mga mukha, ito ay mas kawili-wili. Sister Su, tila noong nanunood kami ni Tita Jiang ng isang drama noong nakaraang araw, sinabi ng lalaki sa loob nito sa isang babae, at ang kanyang puso ay puno ng pag-iisip tungkol sa pangunahing tauhang babae. Natutunan niya yata ito at inilapat sa iyo. Oo, nakangiting sabi ni Ji Wanqing. Su. Natigilan si Qingzhou, at inikot ang kanyang mga mata sa kanyang anak, bata ako, kindergarten lang ako, kaya nanunood na lang ako ng mga romance movies. Okay lang ang isang romance movie, huwag ka lang magdagdag ng kahit anong aksyon, casual na sabi ni Yefan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo sa harap ng bata? Sabi ni Su Qingzhou na namumula ang mukha. Natuwa si Yefan, asawa. Kaya naiintindihan mo. Ako, pinandilatan siya ni Su Qingzhou, masyadong tamad na makipag-usap sa lalaki, at nagpatuloy sa pagsasabi kay Tuan Chun, sapat na ang isang egg pancake at ham sausage. Ngayon, tumigil ka na sa pagkain. Tumanggo si Tuan Chun, oh. Hikayat ni Tita Jiang, Miss, kapag lumaki na ang bata, masarap kumain ng marami. Saka hindi ka lang tumaba at hindi tumangkad. Kung kumain ka ng marami araw-araw, walang kakulangan sa nutrients. Ang pagkain ng sobra ay hindi maganda sa iyong kalusugan. Medyo nalungkot si Su Qingzhou. Ang iba ay nag-aalala na ang kanilang mga anak ay mawawalan ng gana. Magaling yan. Totoo rin ito, kung si Tuan Tuan ay mas payat at kamukhang kamukha ni Miss noong bata siya, iba ang personalidad at gana niya. Si Tita Jiang ay mukhang nostalgic at nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, napanood niya si Su Qingzhou na lumaki, at ngayon si Su Qingzhou ang kanyang anak na babae ay umuunlad muli, ang ganitong pakiramdam ay hindi isang bagay na mauunawaan ng mga tagalabas. Medyo nanlumo si Yefan, hinawakan niya ang kanyang mukha, tumingin muli sa grupo, nag-isip kung hahanapin si Chu Yunyao, at pagkatapos ay sinubukan ang mga jin upang makita kung mayroong anumang walang pagtaas sa pagkakatulad. Sa sandaling ito, ang balita sa umaga sa TV ay nag-broadcast ng balita ng may hawak ng espada. Ang tagapagsalita ng tagapagdala ng espada, si Mr. Wang Zihan ay nagsabi na ang mundo sa ilalim ng lupa ay ang sinaunang daigdig ng engkanto. Nagkaroon ng bagong pagsulong sa komunikasyon. Bagamat sa maikling panahon, ang komunikasyon sa pagitan ng sinaunang daigdig ng engkanto at ating mundo sa ibabaw ay hindi malayang may segowa, at ang lahat ng pag-access ay kontrolado ng eskrimedor, ngunit ang eskrimedor ay personal na gumawa ng desisyon at bumuo ng isang pangkat ng mga dalubhasa upang hayaan ang dalawang mundo sa hindi masyadong malayong hinaharap, manalo-manalo na kooperasyon at karaniwang pag-unlad. Itong batang ito, paano ka magiging tagapagsalita ngayon? Nakita ni Yefan si Wang Zihan sa isang panayam, mukhang suit at leather na sapatos, na medyo kawili-wili. Pagkatapos ng lahat, siya ay direktang inapo ng pamilya Wang, at siya ang pinuno ng paksayo ng Kunlun. Mabuti naman, kaya siya ang pinili ni Ling Shan bilang tagapagsalita. Para maging pamilyar din, para makatayo ako sa harap ng entablado in the future para makakuha ako ng mas malaking posisyon. Sinabi ni Su Qingzhou, sumulyap kay Yefan, at sinabing, natapos mo na bang talakayin ang plano kay Jillian?
Yeah. Tumango si Fan at nakangiting sinabi, asawa, bakit hindi ko sabihin sa iyo, magsisilbi kang staff para sa akin? Mas alam mo ito kaysa sa akin. Hindi, wala akong masyadong alam tungkol sa sinaunang mundo ng engkanto. Mahinang sabi ni Su Qingzhou. Yeah. Medyo nakonsensya si Fan, at tila nagtatampo pa ang babae. Sa oras na ito, sa balita sa TV, isang reporter ang nagtanong, Mr. Wang Zihan, hindi pa nagtagal, pinasimulan natin ang sinaunang martial arts revival movement, mayroong isang alon ng pag-aaral ng sinaunang martial arts sa buong mundo. Ngunit sa maikling panahon, ang pagtuklas sa sinaunang daigdig ng engkanto, ang maalikabok na kasaysayan ay nalaman ng publiko, at ang mga alamat na minsang lumipad sa langit at nakatakas sa lupa ay naging isang katotohanan. Kaya, unti-unti ba tayong papasok sa isang, paano ang panahon ng immortalidad? Sa palagay mo ba ito ang pag-unlad o pagbabalik ng sibilisasyon ng tao? Kinuha ni Wang Zihan ang baso ng tubig, humigop ng tubig, at ngumiti ng mapagbigay. Sa pagkakaalam ko, hindi lahat ay maaaring magtagumpay sa sinaunang pagsasanay sa martial arts, na mas mababa kaysa sa antas ng tagumpay ng mga pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo sa iba't ibang bansa. Tulad ng para sa mga monghe sa sinaunang mundo ng engkanto, bagaman sila ay may mahabang buhay at mahusay na lakas, ang kanilang tagumpay ay napakababa. At saka, dahil sa kakulangan ng cultivation resources sa planeta, ang threshold para sa sinaunang martial arts cultivation ay mas mababa kaysa ang walang kamatayang paglilinang. Sa makatuwid, ang sinaunang martial arts pa rin ang magiging mainstream ng cultivation sa hinaharap. Tungkol sa kung ang sibilisasyon ng tao ay paatras o pasulong, sa palagay ko ay hindi ito nakasalalay. Paano ang mga sinaunang martial arts at mga immortal, ngunit kung paano tama ang pagtingin ng mga tao sa mga pamamaraang ito ng self-cultivation na umiral sa mahabang panahon, at ngayon ay muling umuusbong. Tulad ng mga sandatang nuclear, kasing lakas ng Diyos ng Espada, kayang sirain ang mundo, ngunit iligtas din ang mga karaniwang tao, sina Wu at Zexian, ganoon din ang totoo, sa restaurant, Tita Jiang at Zhou Xinjiang lahat ay tumango. Ang batang ito, nakakapagsalita siya ng maayos, at natutunan niyang purihin siya sa hangin, masayang sabi ni Ye Fan. Ito ba si Tito na nambobola kay tatay? Tanong ni Tuan Chuan na may maningning na mga mata. Huwag kang makinig sa kalokohan ng tatay mo, hindi naman nambobola itong tiyuhin, tama siya. Parang mas malakas ka sa ibang bata, pero hindi mo sila kayang i-bully, masamang bata, kaya mo silang protektahan, tulungan, alam mo ba? Nag-aral si Su Qingzhou. Masiglang tumango si Tuan Chuan, alam mo, pinrotektahan ni Tuan Chuan si Son Lija noong nakaraan. Well, talagang maganda, tinapik ni Su Qingzhou ang ulo ng kanyang anak. Nang makita ang mag-inang nag-uusap doon, ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng dampi ng lamang. Kakausapin sana niya si Su Qingzhou tungkol sa kanyang mga plano para sa bagong taon, ngunit biglang nahanap ang hininga ng isang grupo ng mga tao ay papalapit na. Sumimangot si Ye Fan, tumayo at naglakad palabas. Su. May napansin din si Qingzhou, at sinabi sa iba na huwag lumabas sa bahay, sumunod siya sa labas. Sa bakanteng damuhan sa labas ng mansyon, mahigit 100 lalaki at babae na nakasuot ng itim na damit at nakasuot ng gintong maskara ay nahulog mula sa himpapawid sa napakabilis na bilis. Ang iyong kamahalan na Sword God. Isang grupo ng mga matatanda mula sa Escape Alliance, na pinamumunuan ni Sisley, ang sumaludaw kay Ye Fan. Medyo natarante si Fan, bakit ka pumunta sa bahay ko? Bakit hindi ka kumusta ng maaga? Hinubad ni Sisley ang kanyang maskara, at ang iba pang grupo ng matatanda ay naghubad din ng kanilang mga maskara. Inyong kamahalan na Sword God, desisyon mo ba talaga na ang may hawak ng espada ang bahala sa lahat ng pasukan at labasan? Tanong ni Sisley. Nagtataka si Ye Fan, kung hindi. Hindi ba't hiniling ko kay Ling Shan na ipaalam sa iyo matagal na ang nakalipas? Ngunit ito ang gawain ng ating Escape Alliance, at sa lahat ng nararapat na paggalang, kahit na malalakas ang mga eskrimedor, malayo pa rin sila sa atin. Kaya mo ba talagang gawin ang ganoong trabaho ng maayos? Si Sisley at ang iba pang grupo ng mga matatanda ay nagpakita ng kaunting ayaw at kawalang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Kabanata 1836 na sino ang bihira? 1836 na oo. Kinusot-kusot ni Fan ang kanyang mga mata, tumingin sa 12 o higit pang mga tao, at sinabing, sabay-sabay kayong pumunta sa aking pintuan, sinusubukan ba ninyo akong eye pressure? Si Sisley at isang grupo ng mga elder ay agad na ibinaba ang kanilang mga ulo, kamahalan na Sword God, mangyaring huwag mo akong mali, malaki ang paggalang namin sa dakilang layunin na iyong ginawa at para sa iyong sarili. Ang sinaunang mundo ng engkanto ay may malaking kahalagahan. Itinago ng aming Escape Alliance ang sikretong ito sa loob ng 10,000 taon, at ngayon ay ipinasa na ito sa bagong tatag na eskrimedor. Hindi kami mapalagay pagkatapos ng lahat, mangyaring isipin muli. Pinag-isipan sila ni Ye Fan saglit, pagkatapos ay naglakad ng ilang hakbang, lumapit sa isang tumpok ng mga palumpong, at inabot ang kamay upang mangisda ng mga nagyelo na dahon. Nakita mo ba?
Ipinagpag ni Yefan ang natunaw na tubig na nagyelo sa kanyang kamay at sinabing, dumating na ang taglamig, malapit na ang bagong taon, at ang Huahay ay nagyayelo sa gabi. Sa ilang araw, ang aking anak na babae ay magkakaroon ng bakasyon sa taglamig, at sa taong ito ay hahanapin ko ito. Isang mainit na lugar upang dalhin ang aking pamilya para sa bagong taon at mga bakasyon. Kung tutusin, isang himala na makakaligtas ako sa isang taon ng mga ups and downs. Dapat kong pahalagahan at I-enjoy ang buhay. Mayroon akong maliit na lugar na 16 na ektarya sa Queensland sa Southern Hemisphere. Ang sakahan ay may maraming sikat ng araw at isang magandang klima. Ito ay puno ng mga kamatis, at kapag sila ay hinog na, mayroong mga matingkad na pulang prutas sa lahat ng dako, tulad ng mga pulang parol. Ako nakiusap kay Sally Ye na tumulong at ipa-renovate ang maliit na bahay doon, inaayos ito gamit ang magagandang troso, pininturahan ng puti ang mga dingding, at orange ang bubong. Ang maayang kulay na bahay ay mas mainit. Sa bukid, maaari kong turuan ang aking asawa at mga anak na sumakay ng mga kabayo, at maaari akong magmaneho ng isang klasikong sasakyang beetle papunta sa kalapit na lawa upang mangisda. Maaari tayong pumunta sa supermarket sa pinakamalapit na bayan bilang isang pamilya, mamasyal sa dalampasigan, uminom ng juice, at tumitig sa paglubog ng araw. Ang anak na babae ay malikot, ngunit mabilis siyang natututo. Gusto kong samantalahin ang holiday upang bigyan siya ng ilang mga instrumentong pangmusika at nagtuturo sa kanya ng ilang musika. Marahil ay magiging mas tahimik siya at magkaroon ng magandang musika sa bahay. Tahimik, komportable, relaxed, iyon ang gusto kong maging masaya at matupad. Inaasahan ko ang ganitong uri ng buhay, at umaasa ako na ang ganitong uri ng araw ay darating sa lalong madaling panahon, at maaari itong tumagal ng mahabang panahon. Sa pinto, nakinig si Su Qingzhou sa mga salita ng lalaki, ilang sa parehong oras ng pagkagulat, naramdaman ko na talagang lumitaw sa harapan ko ang gayong larawan ng buhay, at hindi ko maiwasang umasa dito. Habang nagkatinginan si Sisley at ang isang grupo ng mga matatanda na nalilito, hindi nila naintindihan ang sinabi ni Yefan tungkol sa kanyang pagtawid. Ano ang gagawin mo sa peking plano? Your Excellency Sword God, napakaganda ng plano mo sa bakasyon, at umaasa kaming magiging ganoon kaganda ang iyong buhay, nakangiting sabi ng isang elder. Hehe, ang ganda no. Ngumiti si Yefan, at pagkatapos ay unti-unting naging malungkot muli ang kanyang mukha, pero mukhang ayaw ninyong hayaan akong mamuhay ng magandang buhay. Ang mga matatanda ay biglang namutla, at mabilis na ipinaliwanag ni Sisley, kamahalan na Sword God, hindi ka dapat magkamali, kami. Hindi pagkakaunawaan. Diretso siyang pinutol ni Yefan at pinagalitan, naubos na ang mga tao mula sa daigdig ng mga espiritu ng engkanto, hiniling kong suriin mo, maaari mong sabihin sa akin na walang problema. Ang resulta, 100,000 katao ang namatay sa clan convention. Ang mga patay na kaluluwang ito ay walang kinalaman sa iyo. O kaya, sa palagay mo ba ay ginulo ka ng propeta, o hindi mo lang nakita ito ng nagkataon, kaya hindi mo masisisi sa napakaraming taong namamatay? Huwag magsalita tungkol sa 10,000 ordinaryong tao, pag-usapan lang ang tungkol sa daan-daang angkan. Kung alam nila, ang grupo mo ang hindi nakaalam na may nakalusot ng maaga, at nabigong malaman ang problema sa oras, na naging dahilan upang mawalan sila ng libu-libong kamag-anak ng angkan, kabilang ang ilang iba pa. 10 ninuno. Akala mo paalisin ka ng angkan? Lalong naging pangit ang mga mukha ng isang grupo ng matatanda. As far as the matter was concerned, kung gugulo sila ng clan, talagang mahihirapan sila. Hindi sila Yefan, at kaya nilang lampasan ang clan ng mag-isa. Ang mga may hawak ng espada ay hindi kasing lakas mo. Ano ang nangyayari sa iyong ulo nang makita ng sinaunang immortal na mundo ng espiritu ang badge ng Hell Swordsman, sa dibdib ng may hawak ng espada, hindi sila nang ahas na gawin ito. Ikaw, paano naman sila? Kung gusto ng mga monghe na lumabas, sa tingin ko talaga mapipigilan nila sila. Tanong ni Yefan. Nanginginig ang boses ni Sisley, at sinabi niya, ang iyong kamahalan na Sword God. Alam namin na kami ay naging pabaya, ngunit ang Escape Alliance ay umiiral hanggang ngayon, hindi namin masasabi na walang bagay na hindi, at ang mga pagbabago ay dapat na mabagal. Nagtanong pabalik si Yefan, bakit hindi? Sa mga tuntunin ng lakas, nalampasan ko na ang iyong mga founding elder. Sa mga tuntunin ng mga kwalifikasyon, kinuha ko ang utos ng Nine Heavens Emperor, at kung paano nagbago ang Escape Alliance, aayusin ko ito, ng makatwiran. Hindi mo ba naiisip na ikaw ay mula sa Escape Alliance, isang grupo na binuo ng isang grupo ng mga dating epic powerhouses, pakiramdam mo ay marangal ang iyong katayuan, at hindi ka papayag na masampal ng ganito. Sa tingin ko, na kayong lahat ay matatanda, nagligtas ng mukha para sa inyo, hindi pumatay ng maling tao, hindi kayo pinagalitan, at pagkatapos ipaalam sa inyo ni Ling Shan, gusto kong magkaroon kayo ng kaunting proporsyon sa inyong sariling isip at umalis. Mas mabuti ka, tumakas halika sa aking pintuan, o sumama sa isang grupo, bakit? Gusto mo bang makipaglaro sa akin ng demokrasya? Gusto mo bang i-pressure ako? Gustong maglaro ng botohan? Lahat
Nagmamadaling umiling, ipinahayag na hindi sila ng ahas, may ilang pinagsisisihan sila sa sandaling ito, at naramdaman nilang nag-apoy ang tingga ng pulbera. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang sumama sa akin sa isang ito. Nagligtas ako ng maraming tao, ngunit nakapatay ako ng mas maraming tao. Karaniwan akong magaling magsalita. Ngunit hindi ibig sabihin na ayaw ko sa diktadura. Naiintindihan mo ba? Oo. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ng fan, na naging sanhi ng panginginig ng lahat ng matatanda sa takot, at ang ilan ay lumuhad kaagad. Malalim na iniyuko ni Sisley ang kanyang ulo at sinabing, nabigla kami, ang inyong kamahalan na Sword God ay huminahon. Fair na. Wala silang duda na kung patuloy nilang sasabihin ito, papatayin silang lahat ni Yefan. Para sa Yefan, sila ay talagang mga taong dispensable. Ito. Time, if it is not for their self-esteem, they will also hindi ako pupunta dito ng ganito. Ngayon parang lumakad na talaga ako sa gilid ng kutsilyo. Ang sunod-sunod na humingi ng paumanhin ang matatanda, at pagkatapos ay mabilis na umalis na medyo nahihiya. Huminga ng malalim si Yefan at umiling sa inis. Ang mga lalaking ito ay desperado sa mukha. Siya. Hindi sinabi sa angkan ang katotohanan ng bagay, at lihim na pinrotektahan sila, at napagalaman pa nga nila ito, talagang hindi nila alam ang mabuti o masama. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang bumalik sa bahay, at nalaman na si Su Qingzhou ay nasa pintuan, habang ang kanyang mga braso ay nasa harapan niya, nakasandal sa pinto, at nakatitig sa kanya ng may kahangahangang mga mata. Agad namang nagpakita si Yefan ng isang magiliw na ngiti, asawa, hindi ka ba natakot? Su. Umiling si Qingzhou, akala ko papatayin mo sila, medyo mas banayad kaysa sa inaakala ko. Sa pintuan ng bahay, hindi ito masyadong maganda. Kung nasa labas ito, maaaring magkaroon ng tunay na pag-atake, nagkibit-balikat si Yefan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi at nagtanong na ang kanyang mga mata ay mali-mali, ang sinabi mo ngayon lang. Pumunta sa Queensland Farm para magbakasyon, ito ba ay ginawa para sa kanila? Oo. Humakbang si Fan na may kalahating ngiti. Bigla niya itong ginamit para yakapin ang babae sa kanyang mga bisig, inilapit ito sa kanyang tainga, at sinabing, lahat ng salita ay totoo. Sa pagkakataong ito ay tiyak na sasamahan kita, at hindi ako pupunta kahit saan. Matapos matahimik si Su Qingzhou saglit, umalis siya sa yakap ng lalaki at galit na sinabi, who cares? Pagkatapos magsalita, tumalikod ang babae at pumasok sa kwarto. Ngumiti si Yefan, hinawakan ang kanyang ilong, at susundan na sana siya papasok. Nang makita niyang may balita sa kanyang telepono, binuksan niya ito at nakitang WeChat iyon ni Ning Zimo. Maayos na ang lahat, gusto mo bang pumunta at makita? Kabanata 1837 Body. Noong 1837, si Ye. Tinampal ni Fan ang kanyang noo, at talagang nalilito siya sa mga gawain ng sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu, at halos nakalimutan niya ang ginawa niya kay Ning Zimo. Pagkatapos niyang mabilis na makipag-appointment sa babae, tumakbo siya pabalik ng bahay. Pagkatapos kumain ng almusal kanina, inilabas ni Yefan ang grupo at hinatid siya sa kindergarten. Kadalasan, kapag nasa bahay si Yefan, siya na ang bahala sa pagsundo at paghatid ng mga bata, na halos isang tacit understanding. Pagkatapos ng lahat, si Yefan ay maaaring gumugol ng pinakamaliit na oras sa mga bata, kaya natural na siya ay gumugol ng mas maraming oras sa kanila kapag siya ay libre. Inilagay ni Yefan ang maliit na lalaki sa upuan ng bata sa likod ng kotse, bagaman para sa kanila, ang mag-ama, ang mga hakbang sa kaligtasan ng upuan ng bata ay medyo kalabisan. Gayunpaman, mas nag-aalala pa rin si Su Qingzhou tungkol sa kaalamang pangkaligtasan na ito, kaya nag-install siya ng mga upuan sa mga kotse na ginamit sa pagsundo at pagbaba ng mga grupo. On the way sa kindergarten, sinabi ni Yefan sa maliit na matabang babae na kung maganda ang kanyang mga marka sa pagsusulit, ilalabas niya ito upang maglaro sa bagong taon. Pagkarinig nito, Tuan Chun. Nang makitang masaya ang kanyang anak, naramdaman ni Yefan na talagang maganda ang mungkahi ni Sally Ye. Tai, pwede bang kunin ni Tuan Chun ang steamed buns para maglaro ng magkasama? Hanggat mayroon kang B o mas mataas sa lahat ng pagsusulit, hindi ito problema, ngunit kung mayroon kang C, ang mga steamed buns ay maaaring pumunta, kaya't huwag pumunta. Seryosong sabi ni Yefan Sei. Tuan Chun. Biglang nakaramdam ng kaunting hinaing, hindi na kailangang pumasok ng paaralan si Banto, nakakaawa si Tuan Chun. Pinigil ni Yefan ang kanyang ngiti at nagkunwaring hindi narinig. Matapos ipadala ang chubby na babae sa paaralan, tiningnan ni Yefan ang oras, natapakan ang pedal ng gas, at nagtungo sa Qingshan Lake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pumunta si Yefan sa Zia Tea House, kundi sa isang tahimik na templo sa kabilang panig ng lawa. Dati ay mayroong higit sa 100 madre dito, ngunit dahil si Xiao Jin ay gumawa ng malaking kaguluhan at ang buong magandang lugar ay kontrolado ni Yefan, ang mga madre na ito ay nagpunta rin sa ibang mga monasteryo. Ang orihinal na bakanteng monasteryo ay mayroon na ngayong bagong tanda ng Lingyun Temple, at nagpadala ng isang tao upang linisin ito. Kapag si Ye
Ipinaroda ni Fan ang sasakyan sa pintuan, may dalawang sasakyan na sa tabi niya, isang Mercedes-Benz mula kay Ning Zimo at isang Porsche na binili niya para kay Do Yuner. Nang makitang dumating na ang mga babae, mabilis na tumakbo si Ye Fan pababa sa templo. Sa ilalim ng puno ng linden. Paumanhin, auntie, medyo huli na para ipadala ang bata sa kindergarten, nakangiting sabi ni Ye Fan kay Do Yunsheng. Bagamat ito ang unang opisyal na pagpupulong, hindi napigilan ni Ye Fan. Sa katunayan, walang sinuman sa mundong ito ang makapagpigil sa kanya. Si Yunsheng ay nakasuot ng makapal na kulay abong balabal at mukhang medyo namamaga, ngunit siya ay may mapayapang ugali ng isang monghe. Matapos tingnang mabuti si Ye Fan, ngumiti siya at sinabing, tulad ng inaasahan sa isang sword god, talagang bukas palad siyang magsalita tungkol sa pagpapadala sa kanyang anak na babae sa paaralan sa harap ko. Inay, huwag mong sabihin iyan, sabi ni Do Yuner sa mapang-asar na boses. Nagtaas ng kilay si Do Yunsheng at sinabing, walang masasabi tungkol dito, matagal ko nang kilala ang kanyang ina, at ngayon gusto na niyang maging manugang. Kahit na isa siyang sword god na may extraordinary status sa harap ng mga outsiders, sa harap ko, hindi siya masamang tao. Magkakaanak ka ba mamaya? Oo, walang pakialam si Ye Fan, ngunit naramdaman niyang napakabait nito, at ngumiti, tita, nako, tatawagan ko ang iyong ina. Huwag kang mag-alala, papayagan kita sa hinaharap. Ang mga batang ipinanganak sa akin, ihahatid ko rin sila sa paaralan, at sila ay tretuhin ng maayos. Oh, Kuya Ye Fan, ikaw din. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Namula ang mukha ni Do Yuner, at naisip niya na ang unang pagkikita ng kanyang ina at ng kanyang kasintahan ay medyo nakakahiya, ngunit sinong mag-aakala na silang dalawa ay mas makakapag-usap kaysa sa isa. Magkaroon ng baby. O ipadala, sila, sa paaralan. Sila. Nangangahulugan ito ng higit sa isang kapanganakan. Habang iniisip ito ni Do Yuner, mas naging mahiyain siya. Ibinaba niya ang ulo at kinagat ang labi, hindi naglakas loob na magsalita. Nakita ni Ning Zimo na kawili-wiling makasama, ngunit may bakas din ng pananabik sa kanyang mga mata. Talagang naabot na niya ang edad kung saan gusto niyang magkaanak, lalo na't madalas na wala si Ye Fan. Kung gusto niyang magkaroon ng anak, mas magiging masaya ang buhay. Gayunpaman. Alam din niya na may mga potensyal na kaaway ngayon, at maaaring hindi magandang panahon ang pagsilang ng isang bata. Natuwa din si Yunsheng, siguro dahil hindi tayo magkasama simula pagkabata. Ang bastos mong anyo ay hindi katulad ni Ye Longyuan o ng iyong ina. Nakakatuwa talaga. Well, binibiru kita, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo. Ikaw, ihanda mo itong kakaibang lugar para sa aking paglilinang. Oo. Mabilis na ikanaway ni Fan ang kanyang kamay, inabot at tinapik ang mabangong balikat ni Ning Zimo, at sinabing, it's all Ninger's credit for using you from Lingyun Temple in the capital. Inilipat ko lahat ng gamit ko dito. Pagkatapos maglinis at magayos ng ilang lugar, nagsikap siyang maisakatuparan ang lahat sa napakaikling panahon. Sa clan meeting, nagpasya si Fan na hayaan si Do Yuner at ang kanyang ina na pumunta sa Huahay, kaya tinawagan niya si Ning Zimo at hiniling na tumulong siya ng maaga. Ang mga ito. Ilang araw, naging abala ako sa mga gawain ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, ngunit hindi ako masyadong nagtanong. Oo nga, ang pag-aayos ni Ning Zimo ay nasa puso ni Do Yunsheng. Maliit na bagay, may malaking bagay sa clan meeting, wala akong maitutulong, magayos na lang ng tirahan, umiling si Ning Zimo at sinabing. Ngayon lang ako nagpasalamat kay Zimo. Sa katunayan, hindi ko kailangang ilipat ang lahat ng mga panlabas na bagay na ito dito. Talagang pinapahalagahan ko ito. Napabuntong hininga si Do Yunsheng na may damdamin, pagkatapos ay dahan-daang naglakad patungo sa puno ng linden, hinawakan ang mga pagbabago sa buhay, at sinabing, malamig ang Huahay sa taglamig, kaya maswerte na ang puno ng linden na ito ay mabubuhay. Kapag I saw this linden tree, I felt reminds me of you and Yuna. It's a blessing na makarating sa kung nasaan ka ngayon, nakatayo dito at nagkukwentuhan at nagtatawanan. Sina Ye Fan at Do Yuner ay tumingin sa puno ng linden, alam na hiniram ni Do Yunsheng ang punong ito para sabihin sa kanila na pahalagahan ang pinaghirapang buhay, at tahimik na tumango. Ngumiti si Ning Zimo at sinabing, may mag-aalaga po ako. Tita, hindi niyo na kailangang mag-alala tungkol sa mga damo at puno dito. Dahil dito na ako titira sa hinaharap, natural na aalagaan ko ang lahat ng mga halaman at puno dito. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Zimo. Halika dito para uminom ng tsaa at makipag-chat kapag may oras ka. Balita ko magaling ka daw sa tea art. Nagkataon lang na may maikling introduction din ako dito, para makapag-communicate tayo sa isa't isa, nakangiting sabi ni Do Yunsheng. Ning. Nagningning ang mga mata ni Zimo, at natural siyang sumang-ayon. Sa panahon ngayon, wala nang maraming tao ang nakakaalam ng mga sinaunang sining ng tsaa. Pagkatapos mag-chat ng ilang sandali, gusto ni Ye Fan na dalhin ang kanyang bagong biyenan sa Zia Tea House para kumain ng masarap na vegetarian meal. Ngunit tumanggi si Do Yunsheng. Nananatili siya sa Phoenix Clan nitong mga nakaraang buwan, at medyo pagod siya. Sa wakas, nagkaroon na naman siya ng tahimik na lugar. Gusto niyang manatiling tahimik kahit sandali.
Bago umalis, nagtanong si Yefan, Nay, malulungkot ka ba ng ganito, o sasabihin ko ba sa aking ina na abutan ka? Walang magawang sumulyap sa kanya si Du Yunsheng, bata, isa akong monghe. Oo. Nahihiyang hinawakan ni Fan ang likod ng kanyang ulo, sa pag-iisip tungkol dito, siya ay talagang kalabisan. Pagdating nila sa Kabanata 1838 huminto ang oras. Nang banggitin si Xiao Ziner noong 1838. Hindi naiwasang maalala ni Du Yuner ang nakakahiyang gabing iyon. Namula ang mukha ng batang babae, at sinabi niya na may kaunting hinanakit at pagkabalisa, Brother Ye Fan. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Oo. Natigilan si Fan, at saka ngumiti, Yuner, huwag kang kabahan. Well, tinatanong ko lang. Bakit hindi mo gawin? Nakahinga ng maluwag si Du Yuner at bumantong hininga, sinabi ni Sister na magpahinga muna, manatili sa clan, isipin ang problema ng Red Lotus Burning Blood, at baka pumunta sa akin at sa aking ina sa loob ng ilang araw. Tapos, anong sinabi niya tungkol sa akin? Tanong ni Yefan. Medyo nahihiyang bumulong si Du Yuner, sabi niya. Sinabi niya na isa kang malaking kontrabida at ayaw na kitang makitang muli. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, iniisip na nasa iyo rin ito, ngunit naririnig niya ito, Xiaozin gusto ko lang mukha, hindi ko talaga siya galit. Sa ganitong paraan, gumaan din si Yefan. Kung kailan magkikita si Xiaoziner, hindi siya nag-aalala. Anyway, hanggat sila ni Du Yuner ay mas matalik, tinatayang hindi maiiwasan ni Xiaoziner na lumapit mag-isa. Asawa, ang sama ng tawa mo, ano ang iniisip mo? Natahimik si Ning Zimo nang makita ang masamang ngiti ng lalaki na si Ye. Niyakap ni Fan ang babae at sinampal ang nababanat nitong mukha, Ninger, syempre iniisip kita. This time napakaganda ng arrangement, sobrang satisfied ako. Tara na, may natitira pang tanghalian. Oras, laro tayo sa tea house kasama si Yuner, Ning Zimo. Alam niya na gusto ng lalaki na gumawa muli ng masama, at galit na sinabi, araw-araw, nandito ka na ba? Siya ay medyo tamad tungkol sa mga bagay na ito, at nagtanong, anong laro ang nilalaro mo? Nakipag-appointment din ako sa ilang tiyahin sa hapon para bumili ng mga paninda ng mga bata sa bagong taon. Ang iyong mahal na kapatid na si Yefan, nakikipaglaro kami sa aming mga kababaihan. Wala ka bang maisip na laro? Sabi ni Ning Zimo na may malalim na kahulugan. Nang marinig ito ni Yuner, muling uminit ang kanyang mukha na kababalik lang sa normal, mabilis siyang tumalikod, ako, babalik muna ako. Oo. Hinawakan talaga ni Fan ang kamay niya, Yuner, don't go. Ilang buwan na ang nakalipas. Sasamahan kita bumili ng mga paninda para sa bagong taon sa hapon. Maglaro muna tayo. Tama si ate. Kuya Yefan, grabe ka. Nakakainis ako. Hayaan mo na ako. Sa ilalim ng mahinang pagtutol ng mga babae, dinala na ni Yefan ang dalawang babae sa kotse. Sa monasteryo, si Du Yunsheng, na naka-cross-legged sa ilalim ng puno ng linden, ay pinilipot ang mga butil sa kanyang mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata, umiling-iling at bumantong hininga. Australia, ang maliit na bayan ng Adelaide. Sa isang tindahan ng relo, isang puting babae na nasa edad 30s at 40 na may suot na manggas ay matiyagang naglilinis at nagme-maintain ng isang anti-gong pocket watch. Binuksan ang pinto ng tindahan, at pumasok ang isang matandang babae na nakasuot ng reading glass na may kulubot na mukha at nakangiting nagsabi, Sisley, sa wakas nabuksan mo na ang pinto. Akala ko naglalakbay ka na naman. Tumangala si Sisley at nakita ang matanda, Tita Cassia, ano ang maitutulong ko sa iyo? Oh, itong lumang relo ko ay hindi na gumagalaw, maaari mo ba akong tulungan? Nanginginig ang matandang babae na si Cassia at naglabas ng isang dekadang gulang na relo. Ibinigay ang mekanikal na relo. Pagkatapos ni Sisley, regalo ito sa akin ng asawa ko noong ikasal ako. Alam kong walang halaga ang relo na ito, ngunit habang umiikot ito, pakiramdam ko ay hindi ako iniwan ng aking asawa. Salamat talaga sa iyo, napakahirap tulungan akong ayusin ito ng maraming beses. Tama. Paumanhin at pasasalamat na sabi ng matandang babae. Ngumiti at umiling, ano ang problema nito, dapat itong gawin. Gusto ko talagang magpasalamat sa iyo. Sa mga unang beses na tinulungan ko akong mag-ayos, at hindi ako naniningil sa akin. Sa pagkakataong ito, dapat kitang bayaran. Tumawa si Lola Cassia. Sisley. Umiling, hindi na kailangan, matandang kapitbahay, mag-isa kang nakatira, itago ang pera. Matanda na ako, at walang silbi kung hindi mo ito gagastusin. Sabi ni Cassia, naglabas ng ilang banknotes at inilagay sa mesa, kunin mo, magiging payapa ako. Sisley after a while hesitating, he smiled and nodded, okay, then I'll fix it, I will bring it to you. Hoy, okay, bakit hindi ka pumunta at kumain sa gabi, ipaghahanda kita ng paborito mong macaroni, kangumiti ang matandang babae na si Sia. Masayang sabi ni Sisley, kung ganoon, masaya ako. Masarap talaga ang pasta sauce na ginawa mo. Pupunta ako. Okay, pagkatapos ay naayos na. Tuwang-tuwa ang matandang babae. Dahan-dahan siyang naglakad palabas.
Si Sisley ay humakbang pasulong, pinagbuksan siya ng pinto, at inihatid siya sa labas ng tindahan. Pagkatapos lang, column sa matandang babae, nang bumalik si Sisley sa tindahan, napabulalas siya. Ah! Nagulat si Sisley dahil kakaiba ang lumitaw na figure sa kanyang tindahan. Siya! Hindi ko namalayan na may pumasok sa shop. Isang itim na damit na may gintong rune, mga bulsa sa ilalim ng sombrero, ang malabong mukha ay hindi makita. Ang taong dumating ay may hawak na isang makalumang relo sa isang kamay, tahimik na sinisiyasat ito, at mahinahong sinabi, "Long time no see." Sisley. Inakala ni Sisley na siya ay nananaginip, ngunit pagkatapos na gumamit ng sapat na lakas ng pag-iisip, nalaman niyang totoo nga ito. Ang wakas. Bakas sa mga mata ni Sisley ang pagtataka, ikaw ang tunay na katawan. Buhay ka pa ba? Dahan-daang lumingon, ibinaba ang orasan, at sinabing, bakit, masaya ka bang makita akong buhay? O panghihinayang. Pagkatapos ng lahat, daan-daang taong gulang na rin si Sisley. Matapos makakita ng malalakas na hangin at alon, dahan-dahan siyang nakabawi at sinabing, mula sa pananaw ng isang salamangkero, napakasaya ko na ang salamangkero na pinakahinahangaan ko ay nabubuhay pa sa mundo. Ngunit, mula sa pananaw ng tao, hindi ko alam. Kung buhay ka ba o hindi. Hey, ang namamaos na boses ng kanyang Holiness Doom ay parang sintetikong boses, at napangisi siya, ang posisyon ng mga tao. Hindi kita nakita sa loob ng daan-daang taon. Paano ka babalik habang nabubuhay ka? Huwag mong kalimutan, ano ang paniniwala ng Tengen Magic Seminar? Sino nagturo sa iyo ng magic? Hindi mo ba naisip na katawa-tawa na kunin ang kapangyarihang ibinigay ng mga Diyos at isaalang-alang ang posisyon ng mga tao? Since you think so, then wala na akong masasabi. Ano bang problema mo sa pagpunta mo dito? High concentrated si Sisley. Bahagyang sinabi ni Doom, walang partikular na mahalaga, gusto lang magtanong sa iyo. Ano? Handa ka pa bang ibigay ang lahat para sa kapakanan ng mga Diyos? Tanong ng hari ng Doom. Saglit na natigilan si Sisley, saka umiling, alam ko na ang totoo, ang mga Diyos ay nanghihimasok lang, wala silang pakialam sa tao, sinasamantala lang nila tayo. Ano, Doomsday, buhay ka pa ba ngayon? Hindi mo alam kung ano ang isang Diyos. Sandaling natahimik si Dharma King Doom, at nagsabi, napakatanga ng iyong tanong, at ang iyong sagot ay nakakapagpalungkot din sa akin. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sumama ang pakiramdam ni Sisley, at mabilis na na-activate ang lahat ng kanyang mental power. Oras pa. Ngunit sa sandaling i-activate ni Sisley ang magic, naramdaman niya na ang kanyang mental power ay baliw na hinihila palayo sa kanyang katawan na parang rumaragasang tubig. Bulalas ni Sisley, nakabuka ang bibig sa takot, nakatitig ang mga mata, namimilipit sa sakit, sinusubukang makatakas, pero wala siyang lakas. Sa watch shop, saglit na nagdilim ang mga ilaw, at nagdilim saglit. Nang muling maliwanag ang tindahan, nawala na ang itim na damit, naiwan lamang ang isang babaeng mummified na bangkay sa lupa. Isang lumang relo sa. Bumagsak ang kamay ng bangkay ng babae sa lupa, at wala na doon ang karayom ng orasan. Matalo. Kabanata 1839 na Outdoor Barbecue. 1839. Huahay, Ivy Orphanage. Bagaman. Dinala ni Yefan si Du Yuner upang maglaro ng mga laro, buong umaga, ang negosyo ng pagbili ng mga regalo sa Chinese New Year para sa mga bata ay hindi natapos. Sa hapon, si Yefan ay nagmaneho ng van mula sa orphanage at tumulong na magdala ng ilang baniling regalo sa bakuran. Ngayon, sa pag-unlad at paglago ng pundasyon, ang mga pondo ay dumarami, at mas maraming kawani sa ospital, at ang kapakanan para sa mga batang ito ay natural na bumubuti. Nanunood. Nakukuha ng mga bata ang gusto nila, umalangaw ang masasayang tawanan saan man sa silid-aralan at sa bakuran, puno rin ng kaligayahan ang mukha ni Du Yuner. Kuya Yefan, kung makikita pa ito ni Din Lee, siguradong matutuwa siya, di ba? Well, yes, tumanggo si Yefan at sumagot, ngunit medyo down ang mood niya. Mula noong wala na ang matanda, hindi na siya masyadong nakarating sa ampunan. Hindi naman. Kahit na siya ay naging Diyos ng espada na hinangaan at kinatatakutan ng hindi mabilang na mga tao sa buong mundo. Ngunit hindi niya mailigtas ang buhay ng mga pinakamalapit sa kanya. Napansin ni Du Yuner ang sakit sa mga mata ng lalaki, at hindi rin ito komportable. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hinawakan ng dalawang kamay ni Chen Kanso ang isa sa malalaking kamay ni Yefan at marahang niyugyug ito. Brother Yefan, huwag kang ganito, masaya okay lang ba? Ang malaking bagay ay makikipaglaro pa ako sa iyo. Ngumisi si Du Yuner at kumikislap ang mga mata. Oo. Nang inag ang buong katawan ni Fan, at medyo na-overwhelm siya sa biglaang opens iba ni Du Yuner. Lalo na. Nang marinig niyang nagkusa ang dalaga na, maglaro, hindi niya napigil ang tumawa at umiyak. Siya. Alam niyang inililihis ng dalaga ang kanyang atensyon at inaalaw siya na huwag malungkot. At the same time, medyo nanlumo siya. Yuner, sa isip mo, ako ba ay isang mababaw, na tao? Tanong ni Yefan na may seryosong mukha.
Saglit na nag-alinlangan ang dalaga, saka ngumiti, hindi naman. Saka bakit ka nag-aalangan? Hindi nasisiyahan si Yefan. Basta, hindi ko rin alam. Kuya Yefan, huwag ka nang magtanong. Alas 4:30 na, sisunduan mo na si Tuan-Tuan sa school. Sabi ni Duyuner, tinutulak si Yefan habang hinihimok si Sale, bitawan siya. Nag-isip si Yefan, gusto niyang bigyan ng ideological na patnubay ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, bakit itinuring siya ng lahat na ganoong klase ng mababaw na lalaki. Ginawa niya. Para sa kapakanan ng pagsasanay, para matulungan silang gumanda, hindi basta-basta sa pakikipagtalik ng kababaihan. Tiyak na hindi. Pagdating niya sa kindergarten, hindi napigilan ni Yefan ang matawa nang makita niya ang maliit na chubby na babae na nagmamadaling lumabas ng teaching building gaya ng nakasanayan, at tumatakbo papunta sa pinto ng may nanginginig na mukha, na para bang nakatakas siya mula sa isang kulungan. Iyong anak, siguradong ikaw ang mauuna sa 100-meter race sa hinaharap. Nakasanayan na ito ng security guard sa gate, at pamilyar na biro kay Tuan Chun. Sinabi ni Fangson na ito ay sadyang nagsasabi sa kanya na huwag tumakbo ng masyadong mabilis, kung hindi, ang bilis ng pagtakbo ay hindi dapat magkaroon ng isang normal na bata sa edad na ito. Thai. Gutom na si Tuan Chun at gustong kumain ng fried rice cakes at fried ham. Niyakap ni Tuan Chun ang hita ni Yefan, na nagpapakita ng nakakaawang tingin. Walang magawang umiling si Yefan, hindi siya pinayagan ni Su Qingzhou na kainin ang pritong pagkain sa maliit na tindahan, ngunit naisip niyang mabuti na kainin ito ng 1 o 2 beses, kung gayon, kainin mo ito sa pagbabalik, panasan mo ang iyong bibig, at huwag hayaang malaman ng iyong ina. Nagningning ang mga mata ni Tuan Chun at masiglang tumango. Bumili ng pagkain ang mag-ama, bumili ng 2 pang inumin, at masayang nagmaneho pa uwi. Tatay, maraming sasakyan sa kalsada. Binuksan ni Tuan Chun ang bintana ng sasakyan para makaiwas sa amoy ng pritong tuhog sa loob ng sasakyan. 10 minutong naghintay ng ilaw trapiko ang fan, iniisip na mas maginhawang sumakay ng bisikleta ng mag-isa. Bakit, ang boring ba? Nakangiting tanong ni Yefan. Umiling si Tuan Tuan, hindi, may masarap na pagkain, at kapag narito si tatay, hindi na mag-asawa si Tuan Tuan. Ibig sabihin ba nito ay mas mahalaga ang masasarap na pagkain kaysa kay tatay? Nagkunwaring sumimangot si Yefan at galit na nagtanong. Nag-isip sandali si Tuan Chun, mas importante si tatay. Tama iyon, sabi ni Yefan na may kontentong ngiti. Dahil sa tatay ko, nakakabili ako ng mas masarap na pagkain. Sabi ni Tuan Chun. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Yefan, ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nakahinga siya ng maluwag. Nakatingin sa inosente, masayang maliit na mata ko na mukha ng pusa mula sa rearview mirror, umaasa siyang mapapahaba pa ang siksikan. Nang makarating siya home, nalaman ni Yefan na may hindi inaasahang bisita. Sa Juding Mansion District, sa isang madilaw-dilaw na damo, isang gintong lumilipad na dragon na may 4 na paa ay kumakain ng lahat ng uri ng pagkaing dagat mula sa hindi kilalang pinagmumulan. Si Xiao Jin ba? Sa sandaling ito, si Xiao Jin ay naging kasing laki ng isang kotse, at sa harap nito ay isang steamed bun na kumakain din ng flounder. Nakita ko. Ang steamed buns ay kumukuha ng ilang kagat, at sila ay direktang maglalabas ng apoy upang maluto ang isda, na ginagawang mas mabango ang lasa. Dad. Xiao Jin mo ba yan? Mukhang lumaki na. Kinilala rin ni Tuan Chun si Xiao Jin na nakahanap ng pagbabago. Bumaba si Yefan sa kotse at tumingin sa isang demonyong dragon at luwu na kumakain ng pagkain dito, at hindi niya maiwasang mapangiti. Bagamat meron pa isang malaking agwat sa katawan sa pagitan ng isang malaki at isang maliit, si Xiao Jin ay halatang medyo pala kaibigan sa mga steamed bun, at ipinamahagi pa niya ang nahuling seafood sa kanya. Hindi ko alam kung mukha ba ni Yefan o mukha ng bloodline. Bata, natuto ka na bang magluto? Lumapit si Yefan at hinawakan ang ulo ni Manto. Ang mga steamed bun ay masarap kainin ngayon, at hindi sila nagmamadaling bumati sa kanila gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Si Xiao Jin, sa kabilang banda, ay nakahuli ng isang malaking tuna sa harap ni Yefan ng napakapuri, at nagpadala ng mensahe ng papuri, Guru, ito ay para sa iyo. Dahon. Tinapik-tapik ni Fan ang tiyan ni Tu, okay, alam kong interesado ka, itago mo sa sarili mo, sabihin mo sa akin, bakit bigla kang bumalik sa Huahay. Pagkatapos ng nakaraang clan meeting, naghiwa-hiwalay ang clan, hiniling ni Yefan kay Xiao Jin na sundan si Ling Yuwei bumalik sa pamilya Shenlang, kung sakaling may panganib doon, para maprotektahan mo si Ling Yuwei anumang oras. Sumagot si Xiao Jin, pumunta si Miss Ling sa Huahay, kaya pupunta ako. Natigilan si Yefan, pumunta si Ling Yuwei sa Huahay. Pero hindi niya namalayan na nasa bahay na pala si Ling Yuwei. Nasaan si Yuwei? Tanong ni Yefan. Nag-shopping siya, sabi ni Xiao Jin. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang tumawa ng mapait. Matagal na yata itong babaeng ito sa bundok. Pagbalik niya sa malaking lungsod, magsisimula na siyang mamili. Oo naman, ang ugali ng isang babae ay mahirap baguhin. Hindi ko. Si Yefan ay nag-iisip tungkol dito, ngunit nakita ni Tuan Chun ang isang malaking octopus sa damuhan at inilagay ito sa harap ng Manto.
Mga steamed buns. Bakit hindi ka maghurno ng octopus para kay Tuan Chuan? Ang maliit na lalaki ay tumingin sa steamed buns ye. Nagulat si Fan, itong matabang tigre na ito ay hindi pa nakakabisado sa fire-breathing skills, ano ang dapat niyang gawin kung masunog niya ang bata? Oo. Mabilis na kinuha ni Fan ang pugita mula sa kamay ng kanyang anak at sinabing, Itay tulungan mo itong hawakan, paano kung tumalsik ang singaw na tinapay at masunog ang iyong maliit na kamay? Ang napaka-aktibo ng steamed bun at gustong magpakitang gilas. Ang mga galame ay inihaw na itim. Pagkatapos ng Tuan Chuan, hindi napigilan ni Yefan ang matawa, hindi ba ito kalokohan? Walang pampalasa, at hindi pa pamilyar ang loob. Paano ito magugustuhan ng mga tao? Ito ay mabuti ngayon, huwag mag-alala, sa hinaharap, hahayaan kong maglaro ng barbecue si Fat Tiger kasama ang mga hilaw. Sa sandaling ito, isang Cayenne Turbo ang nagmaneho papunta sa pintuan, at si Ling Yue, na nagpalit ng mga nakaistilong damit na pangtaglamig, ay bumaba sa kotse kasama si Su Qingzhou. Ling. Si Yue ay may masayang ngiti sa kanyang mukha, habang si Su Qingzhou ay walang magawa sa kanyang mukha. Kabanata 1840 ang aking ideal. 1840. Kumaway si Ling Yue kina Yefan at Tuan Chuan mula sa malayo, hoy. Nakabalik na ako. Sakto ba para sa hapunan? Lumapit si Yefan at medyo hindi inaasahang nagsabi, ano ang nangyayari? Nagkabalikan na kayong dalawa. Ganun ba? Naalala niyang naglalayo ang dalawang babaeng ito dahil sa problema sa pangunahing bahay. Di kaya'y ang clan meeting ang naglapit sa kanila. Ayokong maging mabait sa kanya. Walang hiya siya, kaya hinailan niya ako sa mall. Ngumuso si Su Qingzhou. Sabi ni Ling Yue na may pagkadismaya, halata naman na napakasaya mo. Huwag kang masyadong mayabang at ayaw umamin, sa totoo lang, gaano ka nakatagal namimili? Ako, ayoko pumunta. Sumagot si Su Qingzhou. Tapos mas marami ka pa ring binibili kaysa sa akin. Kinuha ni Ling Yue ang storage bag at sinabing, gusto mo bang pumasok at ikumpara, sino ang bibili ng higit pa? Sumagot si Su Qingzhou na may bakas ng pagkapahiya sa kanyang mukha, iyon ay dahil mayaman ako. Hindi ako makakabili ng marami kung may pera ako. Oo. Hindi nakaimik si Fan, umiling, kinuha ang bola at sinabing, okay, andito na ang bata, anong pinagtatalunan yung dalawa? Hindi boring ang boring, kain muna tayo. Kapag ang lahat, bagamat Tuan Chuan bukod dito. Binilhan siya ni Ling Yue ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain, at siya ay, gumawa ng mahika, at si Tuan Chuan ay umibig dito ng sabay-sabay. Habang kumakain, nagtanong si Yefan, Yue, bakit ka biglang bumalik sa Huahay? Akala ko mananatili ka sa bakuran na iyon. Ibinaba ni Ling Yue ang pinggan, hinaplos ang kanyang tiyan na punong-puno na, at sinabing, hindi ko ito kailangan. Anyway, walang kabuluhan kung babantayan ko man ito o hindi. Ito. Sa oras, ito ay talagang ang mga matatanda ng Shenlong clan, pati na rin ang mga ninuno ng ilang iba pang mga clan, ang nagtiwala sa akin. Ang Diyos ng digmaan ay wala na, at si Xiaoru ay wala na rin, ngunit ang clan meeting ay dumanas ng matinding pagkalugi. Kahit ninuno Yingqiong ang angkan. Ngayon ay walang ulo, at ang pagbawi ay nasa isang deadlock, lalo na ang pag-alam sa pagkakaroon ng sinaunang mundo ng engkanto, at ang natitirang kapangyarihan ng Deity Magic Seminar ay gumagana pa rin ng lihim. Lahat sila ay nalilito at natatakot na harapin muli ang isang krisis, ngunit hindi nila alam kung paano mabawi ang kumpiyansa, magtatag ng direksyon, at lumago. Gusto nilang imbitahan kang pamahalaan ng angkan. Oo. Kumunot ang noo ng Fan, huwag mong sabihin sa akin, nandito ka para maging lobbyist. Ngumiti ng paumanhin si Ling Yue, hindi lahat, gusto ko ring pumunta para makilala ka, makilala ang mga dati kong kaibigan. Yeah. Kinaway-kaway ni Fan ang kanyang kamay, di ba sabi ko noong nasa panganib ako, noong nasa panganib ang pamilya ko, dahil hindi umabot ang clan, hindi ko na kailangang umasa na babalik ako sa clan. Wala kang utang sa clan, pero may utang sila sa akin. Ngayon, bakit mo ito binabanggit sa akin? Asawa. Actually, hindi para sa iyo na magmana ng posisyon ng patriarch ng Shenlong clan, buti na lang walang nakakakilala sa iyo ngayon sa clan. Ang sinabi mo ay makapagpapatibay sa mga angkan sa mundo at makapagbibigay sa kanila ng tiwala. Sumingit si Su Qingzhou kay Ye. Damilat si Fan, tila, bilang pinuno ng angkan ng Xuanming, alam ni Su Qingzhou sa mahabang panahon na darating si Ling Yue. Kaya lang alam din ng mga babae na siya mismo ay mas naiinis sa pagkakasangkot ng clan, kaya hindi na niya ito sinabi ng maaga, at dumiretso. Nakalimutan mo na ba kung paano ka inusig ng angkan ng Zhou noong una, at paano tumayo ang ibang mga angkan sa gilid? Kung hindi ako bumalik sa nakaraan mula sa sinaunang mundo ng mga engkanto, ano kaya ang mga kahihinatnan nito? Hindi mo maintindihan. Hindi ko nababanggitan ang mga bagay na nagkagulo ang mga angkan sa likod at naging dahilan ng pagkagulo ng mundo. Ngayong mabigat na ang mga pagkalugi, umalis ang mga ninuno at dumating para magmakaawa sa akin. Malamig na sabi ni Yefan. Natahimik si Su Qingzhou. Talagang sobrang nalilito siya. Sa katunayan, para sa kanya, anuman ang pinili ni Yefan ay katanggap-tanggap.
Dahil sa sobrang nakakadiri ang lalaki, hindi na siya nagsalita pa. Bagamat kadalasan, hahayaan siya at pasayahin siya ni Yefan. Gayunpaman, hindi niya talaga makontrol ang pag-iisip ng mga lalaki dahil sa malaking tama at mali, ilang mahahalagang bagay. Nakita pa lang ang walang pakialam na ekspresyon ni Yefan, hindi na nang ahas si Su Qingzhou na magsabi pa. Ling Yue. Bumantong hininga, bagaman alam kong mag-asawa ka sa pagsasabi ng mga bagay na ito, ngunit gusto ko pa ring sabihin. Walang perpekto, at ang angkan ay talagang immoral at hindi makatao. Pero, no denial, sa clan meeting, ang mga anak ng clan ang talagang matapang at hindi natatakot sa kamatayan. Katulad ng mga ninuno daan-daang libong taon na ang nakalilipas, hindi sila tumakas kahit na sa harap ng malalakas na kaaway. Ordinaryong tao maaaring para sa pamilya, para sa bansa, ang labanan, ngunit ang angkan ay hindi kailanman nakikilahok sa mga makamundong digmaan, ngunit lalaban para sa kapakanan ng mga tao, hindi ba ito ay isang marangal na katangian? Siyempre alam ko na nahihiya sa'yo yung clan kaya ayaw mo pang makipag-contact sa clan tapos tinatamad kang pumunta sa clan meeting. Ito ay lubos na nauunawaan. Ngunit, sa tingin ko ang pag-iwas sa angkan ay isang mas mabuting pagpipilian kaysa sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Hindi mo kayang patayin ang lahat sa isang stick. Karamihan sa kanila ay sobrang disiplinado pa rin. Ni hindi nila alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Xiao Shu. Kahit alam nila, wala silang magagawa. Kung mabibigyan mo ang mga kabataan ng angkan, ilang pampatibay loob, ilang tiwala, hindi ba ito ay isang magandang bagay? Ikaw ay isang Diyos ng espada, ikaw ang magiging tuktok ng bundok, at makikita mo ang lahat ng mga bundok. Bakit kailangan mong manatili sa nakaraan, bakit kailangan mong isuko ang napakaraming maganda at makabuluhang bagay para sa ilang mga hindi karapat-dapat na tao? Bahagyang natahimik ang lahat ng naririto nang marinig nila ito. At medyo barado ang kapaligiran. Jiang, si Tita, Zhou Xinjiang, Ji Wanqing, at iba pa. Ay hindi nang ahas na magsalita, tanging si Tuan Chuan lang ang humawak ng mais at kinagat ito. Oo. Kinuha ni Fan ang isang bote ng Mautai sa harap ni Zhou Xinjiang at nagbuhos ng baso. Ayaw niyang uminom, pero ngayon kailangan niya ng inumin. Pagkatapos uminom ng isang baso ng dekalidad na alak, sinabi ni Yefan, tama ka, mali talaga ang pagtatangi ko sa angkan. Maaari silang magpatuloy hanggang sa dumaan ako nang hindi sumusuko o tumakas. Talagang ipinagmamalaki nila. Ngunit ang problema ay, ang espada ang mga Diyos at eskrimador ay tinatawag ng iba, ngunit hindi ko talaga tinuring ang aking sarili bilang isang Diyos. Nang ibigay ko ang inferno kay Sally at sa iba pa, marami na akong ibinaba. Sa katunayan, sa nakalipas na 2 taon, kung hindi dahil sa Xiao Shu at nangyari ang mga bagay na ito, maaaring nagbibisiklete pa rin ako, naglalakad sa mga kalye, nagsasanay sa laro, nagkukumpuni ng tubig at kuryente para sa mga tahanan ng mga tao. Sa totoo lang, kapag ako ay talagang masaya sa nakalipas na 2 taon, hindi dahil kapag ang mga tao ay sumasamba at humahanga, hindi iyon ang gusto ko. Ang aking mithiin ay ang aking pamilya ay ligtas at maayos, pinapanood ang mga bata na aking malusog, tulad ngayon, upang makakain at makasama si Himime. Limelight, hindi ako interesado na maging pinuno ng angkan. Gusto talaga nila ng isang pinuno, pamunuan sila upang muling mabuhay, at pumunta sa halalan. Ang mga mata ni Ling Yue ay nagpakita ng isang dampi ng pagkawala, akala niya narinig ito ng lalaki, ngunit ayaw niyang maging inutil. Pero, si Su Qingzhou ay hindi man lang nagulat, dahil nakikita niya na ang mga lalaki ay pinakamasaya lamang kapag sila ay namumuhay ng maluwag sa bahay. I see. Sasabihin ko sa mga tao sa clan, bumantong hininga si Ling Yue. Yeah. Tumango si Fan at may sasabihin sana nang bigla siyang nakaramdam ng wave ng mahiwagang enerhiya. Walang bisa. Sumimangot si Fan at tumingin sa labas, nagtataka kung bakit nauna ang nakatatandang kapatid na babae, at dumating muli ang nakababatang kapatid. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.